Si Chuck Raujam ay isang matapang na mandirigma na talagang pumatay ng 300 na mamamatay tao sa kanyang nag-iisa habang naiipit sa gilid ng isang bangin. Ang lalaki ay nagdulot ng kaguluhan sa loob ng 4 na sunod na araw, patuloy na nag-ipon ng mga patay ng sinumang ng ahas na lumapit sa kanyang ginang, na kanyang pinuprotektahan ng kanyang buhay. Sa huli, matapos labanan ng sunod-sunod na mga mamamatay tao, hinarap ni Raujam ang huli at pinakamalakas na kaaway at natalo. Pero sa halip na mamatay na mag-isa, hinayla niya ang kanyang huling kaaway kasama siya, tumalon sa bangin. Ang dalawang mandirigma ay nagpalitan ng huling mga salita bago nahulog sa malamig na tubig sa ibaba. Lumipas ang 900 taon mula noon, at ang mundo ay gumawa ng malaking pag-unlad sa teknolohiya. Mga pagsulong, maligayang pagdating sa ika-21 siglo. Sa isang tulay sa ibabaw ng ilog, may isang dalagita na nakatayo sa dulo ng walang anumang suporta sa kanyang timbang. Maaaring mahulog siya anumang sandali kung siya ay mawalan ng balanse, at ang mga tao sa likod niya ay nag-aakalang sinusubukan niyang tapusin ang kanyang buhay. Pero salungat sa kanilang iniisip, nandyan lang siya para sa kasiyahan. Pagkatapos ay napansin niyang may isang bagay na nakakakuha ng pansin. Sa ibaba ng tulay, isang higanteng yelo ang lumumbes mula sa wala. Ang nakakagulat dito ay naglalaman ang yelo ng napanatiling katawan ng sinaunang bayani na nahulog mula sa bangin habang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Nang marinig ito ng mga awtoridad, si Raujam ay dinala sa isang pasilidad kung saan sila ay gumagawa ng siguradong mahigpit siyang nakatali upang maiwasan ang anumang galaw. Lahat ay nahuhumaling na malaman kung anong panahon galing ang gwapong ito. Isang hula ay baka siya mula sa dinastiyang Goryeo. Si Yung Sang-yung, ang direktor ng lihim na intelihensya ng DLS Research, na direktang nagtatrabaho sa ilalim ng Pangulo, ay nangangasiwa sa kaso. Nakita ang perpektong napanatiling katawan, sigurado siyang makatutulong ang sinaunang taong ito sa sangkatauhan upang makagawa ng hakbang sa pagpapanatili ng mga katawan sa pamamagitan ng cryogenic na mga pamamaraan. Ang katulong ni Sang-yung ay hindi sigurado kung talagang kinakailangan ng sobrang pagpigil sa taong ito. Natatakot siyang pag nagising ang sinaunang tao, hindi ito magugustuhan ang pagiging nakatali. Pero ang direktor ay hindi nagkukulang ng pag-iingat. Matapos ang lahat, ang katawan ng lalaking ito ay hindi maihahambing sa mga modernong tao. Sobrang iba na siya ay halos hindi may kategorya bilang kaparehong espesye. Bukod dito, ang bawat pagsusuri hanggang ngayon ay bumaligtad sa kanilang mga inaasahan, at tiyak na may higit pang mga sorpresa na darating. Gayunpaman, ang katulong ay hindi ibig sabihin na maging komportable. Ang gusto niyang ipahayag ay ang lalaking ito, isang regalo na ipinadala ng kanilang mga ninuno sa mga susunod na salinlahing, ay hindi dapat tratuhin ng masyadong mahigpit. Ngunit, hindi pa handa si Sang-yung na pakawalan siya maliban na lang kung 100% silang sigurado na hindi siya isang uri ng sakuna na naghihintay na mangyari. Siyempre, nakikita ng katulong si Sang. Nakakatawa ang mga alalahanin ni Yung. Pero mukhang matututo na itong tanga na ito sa mahirap na paraan na huwag kailanman kalimutan ang payo ng mga nakatatanda. Yung matandang guy ay literal na pinaputol ang lahat ng hadlang na parang wala lang, parang toilet paper lang. Bago natin masaksihan ang sakuna, tingnan muna natin ang masiglang syudad. Sa kalsada may isang taong mayabang at ang girlfriend niyang gold digger na nagmamaneho sa kanyang sports car. Nagmamadali itong lalaking ito sa highway na parang siya ang may-ari ng kalsada. Pero hindi magtatagal at mahuhuli siya ng isang simpleng matanda na bagong gising mula sa mahabang pag-idlip. Literal na tumatakbo ang lalaki ng 80 kilometers per hour. Parang ginagawang wala ang pulang Lamborghini, kariton ng asno na may napakabilis na bilis. Hindi lang siya nakakaunat ng mga sports car, kundi kaya rin niyang gumawa ng matatalim na liko nang hindi bumabagal, na nagdudulot ng malalaking salpukan sa trapiko. Lahat ng mga Gen Z na lalaki ay kumuha ng kanilang mga kamera at nagsimulang mag-record ng hindi pangkaraniwang tanawin na kanilang nasasaksihan. Ngayon, tingnan natin ang mga bagay mula sa perspektibo ni Ryejim. Nahihirapan siyang maniwala sa kanyang nakikita. Tumakbo siya sa isang lugar na hindi pa niya napupuntahan bago. Napaka-bizarre at surreal na sigurado siyang hindi ito maaaring isang panaginip. Ang huling bagay na naaalala niya ay ang pagtatangkang protektahan ng kanyang Ginoo mula sa mga mamamatay tao. Bigla siyang nakatagpo ng mga kotse ng pulis na humaharang sa kanyang daan, sa wakas ay nagdadala. Siya ay pinahinto.
Ang mga pulis ay agad na nagtatangkang kontrolin ang sitwasyon sa utos ng mas mataas na mga opisyal. Sila ay pumulot kay Ryujim, na nakatayo lang, na tila naligaw sa kanyang mga iniisip. Maliwanag na naaalala niyang nahulog siya sa talon ng tubig kasama ang kanyang kaaway, si Ok-yun. Nang biglang may isang opisyal na lumapit sa kanya, na iginiit na huwag siyang humadlang sa pag-aresto. Lalo na't ang paggawa nito ay magpapahirap lamang sa kanya. Pero masyadong abala ang isip ni Ryujim para bigyang pansin ang mga salita ng opisyal. Sa pagkakaalam niya, namatay siya noon. Ngunit kung hindi siya patay, at nakikita ang lahat ng kaguluhan sa paligid. Siya, ang tanging pumasok sa isip niya ay marahil siya ay nasa ilalim ng impluwensya ng isang ilusyon na nilikha ng tagasunod ni Ok-yun, si Yun An-hai, na dalubhasa sa pag-aabala sa isip ng mga tao. Sa isip na yun, tinaboy niya ang mga opisyal gamit ang kanyang mga kamay, pinapadol ang mga ito. Desperado siyang nais magising mula sa ilusyon na ito. Isa sa mga opisyal ay nagpapaputok ng taser sa kanya, pero si Ryujim ay hinawakan lang ang mga dekoryenteng karayom gamit ang kanyang mga daliri. Well, ang konsepto ng kidlat ay hindi bago sa kanya. Habang siya ay nahihirapan, tinamaan siya ng isang napakaraming karayom, na nagiging sanhi ng kanyang mga kalamnan na tumugon sa kuryente ng likas. Akala ng mga opisyal na na-overwhelm na nila ang sinaunang ito, babae na may mga taser. Hindi nila alam, si Ryujim ay basta nalang hinahawakan ng mga kawad, sinasapak ito ng sobrang lakas kaya nawawala ang pagkakahawak ng mga opisyal sa mga taser. Pagkatapos, ibinabalik niya ang mga baril sa mga sundalo, pinapakalat sila na parang mga bowling pins. Ang mga tao sa paligid ay labis na nagulat. Pagkatapos ng lahat, makita ang mga pulis na natatalo ng isang tao na hindi man lang gumagalaw sa kanyang pwesto ay talagang wala sa katinuan. Si Chuck Ryujim ay hinaharana ang mga ito na parang wala silang halaga kundi mga basurahan. Ang pangunahing layunin niya ay hanapin ang susi sa mundong ito na makakatulong sa kanya na basagin ang ilusyon na kanya ngayong pinagdaraanan. Mas marami pang pulis ang dumadating, pero si Ryujim ay sobrang makapangyarihan na tinataga niya. Ang lupa sa ilalim niya na may napakalakas na puwersa, ipinapakatok lahat ng mga kotse. Ang lahat ng mga tao ito ay wala nang iba kundi isang abala para sa kanya. Kaya para maiwasan ang gulo, siya ay simpleng tumatalon ng mataas sa hangin, parang Hulk, at tumalon palayo. Ang pagpapakita ng napakalaking lakas na ito ay nag-iwan sa mga sundalo na nagtataka kung ang taong ito ay tao talaga. Pagkatapos ay lumipat tayo kay Jiang Minwoo, ang direktor ng serbisyo ng pambansang katalinuhan. Nasa telepono siya, nagagalit sa kakulangan ng resulta mula sa kanyang tauhan. Sa puntong ito, sigurado na siya na ang espesyal na mga puwersa ay hindi makakagawa ng kahit ano sa kasong ito, lalo na ang mga pulis. Ang tao sa kabilang dulo ng telepono ay si Jang Sang-yong, ang pinuno ng koponan ito ng operasyon. Nakita namin siya sa pasilidad dati. Pagkatapos masaksihan kung paano nakatakas ang matandang ito sa mga pagkakabihag at nagdulot ng gulo, sumasang-ayon siya sa direktor. Biglang kumalma ang direktor ng ang kanyang senior, na nakaupo sa likod, ay kumuha ng buong responsibilidad sa lahat ng nangyayari, inamin na kasalanan niya. Sigurado siya na walang dapat ipag-alala. Pagkatapos ng lahat, nakikitungo sila sa isang matandang tao na sinasabing walang kapangyarihan laban sa makabagong sandata. Habang sinasabi ito, puno ang pangunahing kalsada ng mga militar na sasakyan, mga tangke, mga military Hummer, kahit mga helicopter na pumupuno sa kalangitan. Seryoso, sa lahat ng kapangyarihang militar na ito, tinatreto nila ang aming tao. Tulad ng banta ng Godzilla. Sige, si Cho Ryujim ay nakatayo sa tuktok ng isang gusali, lubos na napapaligiran. Maging ang bubungan ay puno ng mga armado ng pulis. Ngayon na hinahamon siya ng mga ito, handa na siyang ipakita kung ano ang kaya niyang gawin. Pero bago simulan ang laban, kumuha siya ng pang-alahas na parang siyang sandata. Oo, nagdesisyon na siya. Binigyan niya ng laban ang mga ito gamit lamang ang pang-alahas. Isa sa mga sundalo ang nagpapaputok ng bala malapit sa kanyang mga paa, iniisip na makakatakot ito sa kanya. Sigurado ang opisyal na ang isang sinaunang martial artist na gaya niya ay hindi kayang lumaban sa baril, pero mukhang si Cho Ryujim ay malapit nang patunayan siyang mali. Bago magsimula ang labanan, at makita natin ang kaguluhan na susunod, ang Pangulo mismo ay nagpasya na dumating at makilala ang lalaki.
Nang umakyat ang Pangulo sa bubong, pinabalaan siya ng kanyang mga alagad ng seguridad na dapat siyang manatiling malayo. Bilang kinatawan ng bansa, personal na bumisita si Kang Ji-kwon upang makilala ang relic ng nakaraan. Inutusan niya ang mga opisyal na ibaba ang kanilang mga baril. Siyempre, dahil sa pagiging matanda niya, napagtanto ni Cho Kyu-jim na ang Pangulo ay malamang na may katayuan ng isang hari. Una, ipinaaabot ni Ji-kwon ang kanyang paghingi ng tawad mula sa kaibuturan ng kanyang puso para sa kung paano nila ginamo ang kanilang bisita mula sa nakaraan. Dahil hindi alam ni Cho Kyu-jim ang kanyang paligid, ipinaliwanag ng Pangulo sa kanya na ang kasalukuyang panahon ay hinaharap at ang lugar ay South Korea. Pero bago lumipat sa iba pang usapan, iniabot ng Pangulo ang kanyang kamay para sa isang pakikipagkamay. Gusto niyang samahan si Cho Kyu-jim sa mas magandang lugar bago sila mag-usap ng higit pa. Habang iniabot ng Pangulo ang kanyang kamay, si Cho Kyu-jim ay nakatanga lang doon, walang galaw. Lahat ng opisyal ay nagmamasid ng mabuti, sinisikap na hulaan ang susunod na kilos nito. Pero pinasira ni Cho Kyu-jim ang inaasahan ng lahat ng ilswing niya ang kanyang tungkod, tinatangkang putulin ang ulo ng Pangulo. Para sa matandang lalaki, maaaring ang presidente ang susi sa paglabas sa ilusyon na ito. Agad na nabaliw ang mga opisyal, tinutok ang kanilang baril sa kanyang ulo. Nakakamangha, buhay pa rin ang presidente at inutusan ng lahat na huminto sa putok. Samantala, kumbinsido si Cho Kyu-jim na hindi ito gawa ni Yoon Yoon-hee. Nakikita mo, siya ang pinakamagaling na illusionist sa Goryeo, kaya walang dahilan para gumawa siya ng ilusyon kung saan hindi nagdurusa ang kanyang kaaway. Sa pagninilay sa mga laban na iyon, alam ni Cho Kyu-jim na ang naramdaman niya sa kanyang mga engkwentro sa mga opisyal ay hindi mukhang ilusyon. Kaya, sa isip ang lahat, ang tanging conclusion na maaari niyang makuha ay totoo ang lugar na ito. Ang eksena ay lumipat sa ligtas ng presidente, bahay, kung saan isang marangyang handog ng pagkain ang ihinahain kay Cho Kyu-jim. Pero bago magpakasasa sa walang kabuluhang kasiyahan, gustong tiyakin ng bro kung nasaan siya. Sinasabi ng presidente na ito ay isang lihim na base, isang itinalagang lugar para sa mga pulong tulad nito. Ipinipilit niyang magpakasaya ang kanyang mga sinaunang bisita, dahil lahat ng pagkain ay inihanda ayon sa mga tradisyon at panlasa ng kasalukuyang panahon. Dahil hindi nag-uumpisa si Cho Kyu-jim na kumain, kinuha ng presidente ang inisyatiba at kumagit muna. Habang kumakain, tinatanong niya kung mayroon pa bang pagdududa si Cho Kyu-jim na hindi siya nasa hinaharap. Siyempre, sapat na matalino si Cho Kyu-jim para malaman yon. Sa ngayon, sigurado na siyang siya ay talagang nasa hinaharap. Masaya ang presidente na malaman na siya ay nakakaintindi. Ngayon, hindi na ito dapat mahirap para sa kanya na maunawaan na ang dahilan kung bakit siya makagalaw pagkatapos ma-freeze ng matagal ay dahil sa makabagong teknolohiyang medikal na hindi posible noong panahon niya. Naalala ni Cho Kyu-jim ang panahon bago siya namatay. Ang lason sa kanyang katawan ay kumakalat na, at siya ay muling tinaga ng kanyang matinding kaaway. Dahil siya na lang ang natira dito, nangangahulugan nito na ang lahat ng kanyang mga kaaway ay bumagsak na. Nagpapatuloy ang rant ng presidente. Bagaman hindi siya sigurado kung si Cho Kyu-jim ay kailangang tanggapin ng mga kondisyon, nais ng presidente na maging mapagbigay upang ialok sa kanya suporta para matulungan siyang makibagay sa lugar na ito. Pero bilang kapalit, gusto niyang makipagtulungan si Cho Kyu-jim. Hindi ito masyadong hinihingi, isa lang simpleng kahilingan. Upang linawin, nagtuturo ang Pangulo sa direktor ng Pambansang Intelihensya, at agad na pinapaandar ng mga tao ang TV. Isang mamamahayag ang nag-uulat tungkol sa nakita na napakalakas na tao. Hindi lang siya kasabay ng bilis ng mga sasakyan, kundi nakita rin siyang lumilipad. Nagsimula ng kumonekta ang mga karaniwang tao sa mga detalye, pinaghihinalaan na ang taong nakita nilang lumilipad sa syudad ay siya ring taong natagpuan sa yelo ng Ilog Han. May mga bulong-bulungan na kumakalat na ang taong nagdudulot ng kaguluhan sa syudad ay ang parehong individual na ito, at pati ang mga tao ay days. Tinawag siya na isang superhuman. Pagkatapos, inanunsyo ng reporter ang pinakabagong balita. Bahagi ito ng isang produksyon ng pelikula, at gusto ng direktor ng pelikula ang pinakamataas na antas ng pagiging totoo. Sa katunayan, inihanda ng gobyerno ang buong ulat ng balita para kumbinsihin ang publiko na ang mga kakaibang tanawin ay isang palabas lamang. Hindi nila kayang hayaan na lumabas ang katotohanan.
Hindi pa handa ang mga tao na malaman ang tungkol sa isang nilalang tulad ni Chok Ryujim. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang frozen na tao na kayang mabuhay sa loob ng mga siglo. Kung sila ay mag-eeksperimento at pag-aaralan ng sitwasyong ito, naniniwala ang Pangulo na maaari itong magdulot ng kamanghamanghang mga pag-unlad. Maraming bansa ang sinubukang makamit ito noon, ngunit sa ngayon, nagtagumpay lang sila dahil kulang sila sa mahalagang teknolohiyang pagkatunaw. Pero ngayon, si Chok Ryujim ay lumitaw bilang kanilang pag-asa. Kaya, humihingi ang presidente kay Chok Ryujim na makipagtulungan sa kanila para sa kapakanan ng bansa at mga susunod na henerasyon. Pero si Chok Ryujim ay tuwirang tumanggi, na walang bakas ng pag-aalinlangan. Siyempre, naiwan ang presidente na walang masabi, habang si Chok Ryujim ay nagpatuloy patungo sa labasan. Sa tingin ni Chok Ryujim, mapangahas ng presidente na isipin na may balak siyang mabuhay sa panahong ito. Dahil hindi sapat ang mga salita upang kumbinsihin ang sinaunang mandirigma na ito, nagpasya ang presidente na pumunta sa Plan B agad na naghanay ang mga opisyal ng kanilang mga needle gun, nakatutok kay Chok Ryujim. At nagsimulang bombardihin siya ng mga dart. Ang mga dart ay tumama sa kanyang likod ng eksakto, ngunit hindi man lang siya kumilos. Bagaman si Chok Ryujim ay nakapigil na ng mga taser gun noon, sigurado ang direktor na hindi kayang tiisin ng gay na ito ang mga tranquilizer na sapat para patumbahin ang isang elepante. Bagaman maaaring tama ang direktor, pero hindi pinapayagan ni Chok Ryujim na tumusok ang mga dart sa kanyang balat. Isang makapal na layer ng aura ang pumapalibot sa kanyang katawan, pinipigilan ang mga karayom na humawak sa kanya. Ang kanyang panloob na aura ay nag-iipon sa kanyang mga kamay, at sa isang iglap, pinapagalaw niya ang mga opisyal sa lahat ng direksyon, parang wala silang ibang halaga kundi mga magagaan na laruan. Ang maliit na pagpapakitang ito ng ang kapangyarihan ay nagsisilbing paalala sa matatag na Pangulo na huwag nang ulitin ang ganitong palabas. Sa kabila nito, ang Pangulo ay hindi pa rin handang payagang makaalis si Chok Ryujim ng ganun-ganun lang. Susunod, pumasok ang isang grupo ng mga opisyal na may dalang mga dekuryenteng batons, pinalilibutan si Chok Ryujim. Nang walang pag-aalinlangan, charge sila sa kanya, ngunit si Chok Ryujim ay gumagalaw ng napakabilis na hindi natama ng opisyal na umatake sa kanya. Ang iba pang mga opisyal ay lumalapit, ngunit may isang tao na akala niya ay nahuli na niya si Chok Ryujim gamit ang kanyang baton. Ngunit bago ma-electrify ang baton, biglang nawala si Chok Ryujim sa isang anino na parabang isang after-image. Gumagalaw siya nang napakabilis na siya ay nag-iiwan ng landas ng mga anino sa likuran niya. Sa isang punto, napagtanto ng mga hanggal na opisyal na hindi sila makakalaban sa taong ito. Hindi man lang siya umatake, sa kabila ng kinalaban ng mga armado. Ang tanging magagawa ng kanyang mga kalaban ay manood habang siya'y umalis na walang pinsala. Ang Pangulo, pagkatapos matanggap ang balita ng kanilang pagkatalo, ay nahihirapang maniwala na natalo sila sa isang tao lang. Sa puntong ito, sigurado siya na hindi nila siya mahuhuli sa puwersa. Kaya ang natitirang opsyon ay maghanap ng mga alternatibong paraan. Sa wakas, si Chok Ryujim ay hindi pangkaraniwang nilalang, at malamang na kinakailangan ang malawakang paghahanap. Biglang may isang lalaki na sumugod upang magulat ng kagyat na balita. Natagpuan nila ang lokasyon ng lalaking hinahanap nila. Bagaman hindi sila sigurado sa dahilan, siya ay nasa isang lugar na madaling makita, nakatayo sa bubungan ng pinakamataas na gusali. Mukhang handa na si Chok Ryujim na tumalon mula sa mataas na gusali upang kunin ang kanyang sariling buhay. Nakikita mo, walang inaalok ang mundong ito sa kanya. Walang saysay ang kanyang buhay, dahil wala siyang layunin para manatiling buhay. Ang tanging dahilan kung bakit siya nabuhay ay upang protektahan ang kanyang mahal sa buhay mula sa mga kaaway. Ngunit ngayon na wala ng mahal na dapat protektahan at walang mga kaaway na dapat labanan, wala nang dahilan para siya umiral. Nais niyang sana ay namatay na siya nang mahulog siya mula sa bangin mga taon na ang nakalipas. Habang siya ay nagsisimulang bumaba, may isang bagay na pumukaw sa kanyang mata. Isang mukha sa isang billboard, na aga ang kanyang atensyon agad. Lumabas, ang mukha sa billboard ay eksaktong katulad ni Oh Ko-yeon, ang kanyang huling kaaway, isang tao na dapat niyang patumbahin. Pumutok ang kanyang mga mata sa gulat habang bumalik ang kanyang alaala sa panahon na hinarap niya si Oh Ko-yeon,
isang kontrabida na naglagay sa mga miyembro ng kanyang pamilya sa isang ilusyon upang brutal na patayin ang isa't isa sa kanyang harapan. Si Banhai at Oh Ko-yeon ay nagtulungan upang ganap na simulan ang panahon ng pagkawasak sa Goryeo habang ang lahat ay nasusunog. Ang bodyguard ay nagmalaki ng matatag na sulyap laban sa kanyang kaaway, si Oh Ko-yeon, na nasisiyahan sa pagpapahirap sa mandirigma at nangako na wawasakin niya ang mundo. Si Oh Ko-yeon ang nag-iisang responsable sa lahat. Kahit na sigurado ang aming bata na napatay niya ang lalaki sa kanilang huling laban, lumalabas na buhay pa ang salarin sa hinaharap. Binabago nito ang pananaw ni Rya Jeom sa mga bagay-bagay. Ang pagkakaroon ng kanyang kaaway ay nagbibigay ng kahulugan sa kanyang buhay, isang layunin. Itinataas ang kanyang mga kamay na nakatutok sa lupa, nagtutulak ang lalaki ng napakalaking puwersa na nahuhulog siya at naglalagay ng kanyang mga paa sa ibabaw. Marami siyang hindi alam, at determinado siyang malaman. Ang eksena ay lumipat kay Presidente Jikon na nawawala na sa katinoan matapos marinig na ang aming bata ay tumalon mula sa pinakamataas na gusali na kanyang nakita. Ngunit ang katotohanan na wala kahit saan ang kanyang katawan ay mas nakakatakot kaysa sa unang balitang natanggap niya. Sa kabutihang palad, nakatagpo sila ng isang saksi na nakasalubong ang lalaki, at ayon sa kanyang testimonya, tinanong lang nito ang tungkol sa impormasyon ni Yeonwoo. Sa mundong ito, si Yoo Yeonwoo ay isang mahalagang tao. Siya ang pagmamataas ng Korea, isang world-class na artista sa pelikula na tanyag sa buong mundo dahil sa kanyang pambihirang talento mula sa murang edad. Siya ay may magandang tingin, at sa hitsura ng isang modelo, taglay niya ang hindi mapapalagpasang alindog sa kanyang personalidad. Salamat sa kanyang presensya, ang halaga ng stock ng kanyang kumpanya ay tumataas. At dahil siya ang pinakasikat na bituin ng Koreano, itinaas niya ang katayuan ng bansa sa pandaigdigang antas. Sa ibang salita, ang taong ito ay ang kahulugan ng isang dakilang tao, na hindi bagay sa description na hinihintay ni Ryugi Haim. Para bang lalo siyang hindi komportable, ngayon na ang pagkakakilanlan ni Oh Kyung ay tila kabaligtaran ng lalaking dapat siyang maging. Batay sa impormasyon, pinaghihinalaan ni Ryugi Haim na mayroong dalawang posibilidad. Una, ang modelong ito ay maaaring kahawig ni Oh Kyung, at pangalawa, ang taong ito ay talagang siya habang ginugulo ang buong mundo. At sa isang kawili-wiling dahilan, desperadong umaasa si Ryugi Haim na. Ito ang pangalawang posibilidad. Nakaramdam ng pangangailangan na makilala siya, humiling siya sa bata na dalhin siya kay Yeonwoo, na malinaw na isang di makatwirang hiling para sa isang normal na bata na hindi naman makakontak ng isang tanyag na tao ng ganoon. Maging ang bata ay nag-iisip kung nakatagpo siya ng isang tanga sa pagtatanong na yun. Sa nakakapangilabot na sitwasyon, ngunit, hindi nagmamadali si Ryugi Haim. Ang lalaki ay nagpapalabas ng sobrang presyon na nagpapabasag sa salamin ng bawat screen. Humihingi ng sagot si Rugum mula sa bata, naghahangad ng paraan upang makahanap kay Yeonwoo. Iniisip ng bata na baka mapatay siya kung hindi siya makapagbigay ng sagot. Kaya't sa wakas ay umamin siya na narinig ang modelong naglalakbay. Ilang taon na ang nakalipas. Napagtanto ni Ryugi Haim na ang ibig sabihin nito ay lumipat na sa ibang bansa ang kanyang target. Bisitahin natin ang lupa ng kalayaan, ang Amerika. Dito, ang modelo ay nag-aabot ng masarap na tanghalian nang biglang sepukin siya sa mukha ni Buff Kanye West. Nagsasalita ng hindi maiintindihan sa Ingles, humihiling ang Amerikanong lalaki na umalis siya sa lugar. Lumalabas na ito ay dapat na isang eksena lamang sa pelikula na kanilang idinidirect, kaya chill lang. Medyo naiinis ang direktor dahil si Yeonwoo ay hindi na sa kanyang get-ing lately, at mas matagal itong makapag-adapt sa mga eksena. Upang makabawi, ang kumpiyansang modelo, na may namamagang mukha, humiling sa Amerikanong saktan din siya sa kabilang bahagi. Nakatakdang ulitin ang eksena ng biglang, ang chandelier ay hindi inaasahang bumagsak. Hindi makakapaglabas ng bagong album si Buff Kanye kung tamaan siya, pero sa kabutihang palad ay dumating ang Koreanong modelo para iligtas ang kanyang buhay sa isang kritikal na sandali. Agad na pumasok ang mga tauhan para tingnan ang kanilang kalagayan. Hindi nila inasahan na mangyayari ang ganito. Sa kabutihang palad, pareho silang ligtas at walang nasaktan. Maliban kay Yeonwoo, na nasaktan ang kanyang braso. Sa ospital, nagulat sila nang malaman na sinira ni Yeonwoo ang kanyang katawan para iligtas ang ibang lalaki.
Gayon din, para sa kanyang magiting na gawa, nakakatanggap siya ng maraming regalo mula sa lahat upang mapabilis ang kanyang paggaling. Iniisip ni Yeonwoo na magandang ideya na ibahagi ang mga regalong ito sa mga mapagbigay na tauhan ng ospital sa halip. Humihingi rin siya ng tawad sa pagkapinsala ng ischedule ng pelikula dahil sa kanyang kondisyon ngayon, ngunit masaya sila na hindi siya masyadong nasaktan. Napansin din ni Yeonwoo na hindi mahalaga ang pagkuha ng pelikula sa ngayon, lalo na nang marinig niya ang nakakagulat na balita. Sa Blue House, nagpaalam si Pangulong Ji-kon sa lahat. Ngunit natagpuan ang aming bata na naghihintay sa kanya, na madaling nakalusot sa mataas na antas ng seguridad. Naalala ni Ji-kon na takot siya kahapon, dahil 9 na oras na ang nakalipas. Ang aming batang lalaki ay nagpakita sa kanyang opisina na parang si Batman. Dumating siya upang tanggapin ang alok ng pakikipagtulungan na tinanggihan niya kanina. Pero sa pagkakataong ito, mayroon siyang isang kondisyon na kasama nito. Ibinigay sa kanya ang larawan ni Yeonwoo. Humihiling siya sa presidente na tulungan siyang makahanap ng isang maasahang tao, na madaling makakasama niya sa parehong silid kay Yeonwoo. Handa si Ji-kon sa lahat ng bagay basta't nangako siya ng buong pakikipagtulungan bilang kapalit. Napansin ni Ryo Jim na ang kilos ng pag-shake hands bilang tanda ng tiwala ay hindi umiiral noong panahon niya, pero niyakap niya pa rin ito. Bumalik sa kasalukuyan, nalaman ni Ji-kon na nagmamadali si Ryo Jim na makita si Yeonwoo. Pero hindi ito magiging madali dahil sobrang layo nila sa isa't isa. Nag-cut sa bahagi kung saan talagang umabot sila sa lugar ng tinutuluyan ni Yeonwoo. Ang modelo ay nagulat na makatagpo ng Pangulo at ng taong kasama niya. Nagpakilala si Yeonwoo ng maayos, habang si Ryo Jim ay sobrang alerto, dahil oras na para makita kung ang taong ito ay talagang si Ok-yeon o hindi. Nalaman ni Ji-kon na naspray ng modelo ang kanyang braso kamakailan dahil sa isang injury. Si Ryo Jim ay mas handang makipagkita sa kanya at nagunat ng kamay. Ang sikat na tao ay unang nagulat na makita ang parehong tao mula sa balita dito sa harap ng kanyang mata. Nagkamayan sila ng maayos habang nagmungkahi si Ji-kon na umupo sa isang komportabling lugar, pero hindi iyon ang mahalagang bahagi. Ang mahalagang bahagi ay na ang aming. Ang batang ito ay halos pinipiga ang kamay ni Yeonwoo sa kanyang napakalakas na pagkakahawak, ngunit sa kanyang labis na pagkabigla, ang lalaking ito ay tila hindi naglalabas ng kahit kaunting chi mula sa kanyang katawan, na parang isang ordinaryong tao. Na-disappoint si Ryo Jim at humingi siya ng paumanhin sa kanyang paglikha ng gulo. Sinabi ni Ji-kon sa dalawa na mag-relax habang siya ay aalis upang asikasuhin ang banyo. Kahit na siya ay umaalis bilang dahilan, nakaset na ang kanyang mga tao na handa sakaling may mangyaring masama. Ang silid ay nalinis hanggang 2 na lang ang natirang tao na nagbabahagi na ng mesa habang magkaharap. Kahit na masaya siya sa kanyang tsaa, labis na nalulumbay si Ryo Jim, napagtanto na ang lalaking ito ay tila tanging kahawig lamang ang mga tampok na mukha ni Ok-yeon. Sa huli, parang nag-iisa siya sa mundong ito, hanggang sa ipahayag ni Yeonwoo ang pangalan ni Ryo Jim, lumapit upang ibulong ang kanyang gulat sa pagkakita sa kanya na buhay. Sa gulat ni Yeonwoo, ang bodyguard na akala niya ay patay ay nabuhay pala. Si Ryo Jim ay sobrang handang makipag-away sa puntong ito na naglalabas siya ng nakakalitong aura upang batiin si Yeonwoo, nagtatanong kung ito ba ay laro lang sa bastardo. Sa huli, si Yeonwoo ay isang maling pagkakakilanlan para sa lalaking nasa ilalim. Palaging si Ok-yeon ito, na nagdadala sa isang paliwanag lamang. At iyon ay dapat nakuha ni Ok-yeon ang isang uri ng kasanayan na nagpapahintulot sa kanya na itago ang kanyang mga antas ng kay sa harap. Nag-aalala si Ryo Jim kung gaano pa kaaga ang lalaking ito. Bumalik sa hinaharap na nasa harap niya. Agad na sinabi ni Ok-yeon sa kanya na walang kahulugan ang pagpatay sa kanya dito, kaya huwag niyang ipakita ang kanyang pagnanasa na pumatay. Hinuhusgahan niya na si Ryo Jim ay nagsisimula palang umangkop sa mundong ito, habang si Ok-yeon ay bahagi na nito at nahalo na. Tinanong siya ni Ryo Jim ng mga tuwirang tanong tungkol sa kung paano siya nakarating sa hinaharap, pero ang matalino na si Ok-yeon ay pinanatili ang kanyang mga sekreto. Nagpunta sa kanyang tanging alalahanin, tinanong ni Ryo Jim ang isang tao na talagang mahalaga sa kanya. Gusto niyang malaman kung ang batang babae na inatasan siyang bantayan ay nakarating din sa hinaharap tulad nila. Pero si Ok-yeon ay nasa mood na maglaro sa mga damdamin ng ating batang lalaki, kaya binigyan siya ng hindi tiyak na sagot.
Sagutan, tinapos na ng ating batang lalaki ang kanyang kalokohan at talagang nag-exert siya ng sobrang presyon sa lamesa na nagtulak kay Okay-yun at ang kanyang upuan pabalik sa mundo. Sa hitsura nito, ayaw makipagtulungan ni Okay-yun, kaya nagpa siya si Ryuji-yum na siya na lang ang maghahanap ng sagot. Nakatingin siya kay Okay-yun, na unti-unting umaangat mula sa mga guho, nagbabalik tanaw at nagtatanong kung ito ba ang realidad na minsan nilang pinagsaluhan sa ibang buhay. Gayunpaman, talagang naging tiwala na si Okay-yun mula sa huling atake ng kanyang kalaban. Para bang nararamdaman niyang hindi pa buong nakabawi ng lakas si Ryuji-yum. Bago ang kanilang munting nagsisimula ang sayaw, pinigilan siya ni Okay-yun para alertuhan si Ryuji-yum tungkol sa espesyal na hadlang ng ilusyon na inilagay niya. Sa ganitong kalagayan, hindi makikita ng ibang tao ang kanilang walang pakialam na laban, at sa halip ay magmumukha silang nag-uusap na parang matagal ng magkaibigan. Nakakatawa, pero talagang mahalaga sa kanya ang kanyang reputasyon upang mapanatili yun, kahit bilang isang kontrabida. Dumb sprint si Okay-yun, pero agad na itinuro ng aming batang bida ang isang nakakagulat na bagay. Hindi siya nakaharap kay Okay-yun. Piniga ni Ryuji-yum ang isang pangkaraniwang pine cone sa kanyang kamay at sinabi na malalaman niya ang katotohanan para sa kanyang sarili. Binanggit niya na sa kabila ng pagtatago ng kanyang susi sa kanyang normal na estado, talagang may inilabas na impormasyon ang taong ito. Ng kanyang susi habang nagtatanggol sa sarili, na nagpakita kay Ryuji-yum na hindi siya si Okay-yun. Ang babae na nagtatago sa anyo ni Yan-woo ay biglang bumalik sa kanyang orihinal na estado, na malinaw na humahanga sa kanyang kakayahang malaman ang katotohanan sa isang pagkakataon. Naalala niyo ba si Yun-hai, yung babae na halos naging sanhi ng pagtapos ng buhay ng ating bida sa presidente dati? Oo, kilalanin si Itachi's sister dito. Nagtutuloy ang pananaw sa huling araw ng rebelyon, kung saan malinaw niyang naaalala si Yun-hai na nahulog sa kanyang kamatayan matapos maputol. Kumpiyansa siya na tapos na yun para sa kanya, kaya ito ay kakaiba. Yun-hai ay tumatawa sa kanyang kalituhan at inihahayag na ang tunay na Okay-yun ay isang mahalagang tao sa mundong ito. Kinukuha niya ang pagkakakilanlan ni Yan-woo dahil abala ang kanyang boss sa pamamahala ng ibang mga pulong para sa kanyang mga plano. At sa ulat ngayon, masaya siyang sabihin kay Okay-yun tungkol sa pagbabalik ni Ryuji-yum. Gayon din, batay sa kanyang mga kakayahan kanina, iniisip niyang madali niyang matatalo si Ryuji-yum dito, kaya't nagdesisyon ang kapatid ni Itachi na gumamit ng Shadow Clone Jutsu para salakayin ang ating bida. Pero nakalimutan niyang sino ang kanyang kausap dahil madali niyang nawasak ang isa sa mga clone ng walang kahirap-hirap. Sawa na siyang makinig sa kanyang mga sinasabi. Parang sinabi na niya sa kanya na tumahimik na. Siyempre, dahil sa labis na pag-aalis ni Ryuji-yum ng ki mula sa kanyang katawan na kamakailan lang nagising, magkakaroon ito ng epekto sa kanya. At ang pagpapalagay na yun ang naging pinakamalaking pagkakamali ni Yun-hai dahil pinaalala ng aming batang lalaki sa kanya na iba ang kanyang pagkakagawa. Sa isang atake, naayos niya ang lahat ng kanyang mga clone. Nasa lupa siya, walang magawa upang harapin siya. Malinaw na naaalala ni Ryuji-yum ang pagpatay sa baluktot na isip na yun sa araw na yun. Nahulog siya mula sa isang bangin na may pinsalang hindi madaling maghilom, kaya't mahirap paniwalaan na nakarating siya ng ganito kalayo. Ipinahayag ni Yun-hai na naniniwala din siyang mamamatay siya sa parehong araw na yun. Pero nang buksan niya ang kanyang mga mata, nagbago ang realidad para sa kanya. Nasa hinaharap siya, mukhang walang kaalam-alam sa harap ng isang lalaking nakasuot ng magandang suit at may kulay abong buhok. Siya si Okay-yun, at tinutulungan na siyang makibagay sa bagong mundong ito. Ibig sabihin, si Okay-yun ang naunang magising sa kanila, at dahil siya ang kanyang nakatatandang superior, ayaw ni Yun-hai na sumuko hanggang sa huli. Halos mahuli niya ang tingin ni Ryuji-yum sa kanyang matalim na saksak, pero naaga siya ni Boy sa tamang oras, itinulak siya palayo ng isang malakas na suntok. Halos hindi na makapagpatuloy sa laban si Yun-hai, habang lumalapit si Ryuji-yum sa kanya, pinapaalala sa kanya kung gaano siya kawawa sa tuwing sinasabi niyang talagang iniligtas siya ni Okay-yun. Si Yun-hai ay nandito pa lamang ng isang buwan, pero hindi yun ang ikinababahala ni Ryuji-yum. Gusto niyang malaman kung kailan nagsimula ang proseso ng pagkabulok ng kanyang katawan. Hindi alam ni Yun-hai kung saan ito papunta, kaya't hinayla ni Ryuji-yum ang kanyang kamiseta, ipinapakita ang nabubulok na laman sa ilalim. Dagdag ni Ryuji-yum na hindi talaga siya nailigtas ni Okay-yun.
Ginamit lamang niya ang isang oras sayon para panatilihing buhay siya sandali, hanggang sa wakas ay makatagpo siya ng kapahamakan dahil hindi na siya kapaki-pakinabang. Si Anhai ay nagalit bilang tugon, sumisigaw sa kanya para sa mga kabal-iwang sinasabi niya. Nauunawaan ni Ryujium na hindi siya nakarinig ng ganitong teknik. Pero sa kanyang mga mata, malinaw ang pasya. Isa lang siyang kasangkapan sa mga plano ni Okeyun. Gayun din, pinapakalma siya nito sa pag-iisip kung bakit niya pinapagawa sa kanya ang lahat ng mga hindi mahalagang gawain. Dahil sa mga mata ni Okeyun, wala nang halaga si Anhai kundi yun. Nagiging bangungot ito para kay Anhai, na traumatized nang malaman niyang malapit na siyang mapunta sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, may paraan para makaalis, isang paraan na tanging si Ryujium lamang ang nakakaalam. Kailangan niyang mag-inject ng chi na iba sa chi na sumisira sa kanyang katawan, at ipinapakita niya kung paano ito gawin sa pamamagitan ng pag-infuse ng ilan sa kanyang sariling chi upang maibalik ang impeksyon. Ito ay nakumpirma kay Anhai na balak ng kanyang guro na patayin siya ng tahimik. Nagpasya si Ryujium na alinman sa kanya o kay Okeyun ang makakagamit ng infusion technique, kaya kailangang pumili siya. Upang pumili ng panig, napagtanto na umabot na ito sa puntong ito, sinabi ni Anhai na gusto niyang mabuhay at humingi ng utos mula kay Ryujium. Okay, talagang akala ko mamamatay siya tulad ng karaniwang nangyayari sa karamihan ng kwento. Pero ito ay isang napakamagandang pagbabago. Inihayag ni Ryujium na ang kanyang layunin ay kumilos bilang isang double agent mula ngayon. Sa susunod na eksena, bumangga si Yeonwoo sa pinto, nagmamakaawa na mailigtas mula kay Ryujium. Binalaan niya ang presidente at pinapakiusapan na umalis kaagad. Labis na pagkalito. Natatakot ang presidente sa balita tungkol sa isang mapanganib na tao sa loob ng silid at nagtatanong kung ano ang nangyari. Nang pumasok, natuklasan nila si Ryujium, na lubos na ginulo ang buong lugar. Humihingi siya ng tawad sa paglikha ng kalat at nag-aalok ng kabayaran sa anumang paraan na maaari. Ang dahilan niya, sinusubukan niya ang mga bagay. Hindi agad nag-aalala ang presidente tungkol dito, at sa halip ay nagtatanong kung ayos lang si Ryujium sa kanyang kalagayang isip. Tungkol naman kay Yeonwoo, nag-aalala rin sila sa kanya, nagtataka kung nasaktan siya. Sa totoo lang, medyo galit si Anhai nang makita ang aming kaibigan na nag-aanyong ganito. Hindi matatag tulad niyan, lalo na kapag hindi karaniwan para sa kanya na ganito. Mukhang kayang-kaya ng kakayanan ng bro ang makakuha ng Oscar. Gayunpaman, gusto niyang makipag-usap ng totoo kay Anhai sa lalong madaling panahon, pag-usapan ang kanilang mga layunin ukol kay Okeyun. Ang pananaw ay bumabalik sa nakaraan, kung saan sinabi sa batang mandirigma ang kanyang tanging tungkulin. Dapat siyang humawak ng armas upang protektahan ang mga zangyaw na tao sa paligid niya. Ang mga bodyguard ay meant na protektahan sila sa kanilang mga buhay, at madalas siyang pinapaalalahanan na ang kanyang buhay ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa taong inatasan siyang protektahan. Kasabay nito, dahil ang mga bodyguard ay nabubuhay upang protektahan ang ibang tao. Sila ay hindi karaniwang matatag ang kalooban at determinado na hindi mamatay. Si Ryujium ay nagigising sa laboratorio, kung saan ang mga mananaliksik ay nasa pulang alerto, at natutuklasan na ang kanyang kondisyon ay biglang nagiging mas hindi matatag kaysa dati. Sinabi niya sa kanila na ayos lang siya, pero gusto niyang malaman kung gaano katagal magpapatuloy ang pananaliksik. Sinabi ng Pangulo sa kanya na magpakatatag siya dahil maaari naman nilang ipagpatuloy ito sa ibang pagkakataon. Alam mo, unti-unti na akong nahuhumaling sa Pangulo, dahil binibigyan niya ng respeto ang aming kaibigan na nararapat dito sa halip na tratuhin siya na parang alipin. Pinipili ni Ryujium na ipagpatuloy ang pananaliksik sa ibang pagkakataon dahil kailangan niyang tuparin ang isang mahalagang pangako sa isang tao. Sa susunod na eksena, si Anhai na parabang modelo ay nakita si Ryujium, sinabing dumating siya ng mas huli kaysa inaasahan niya. Alam niyang may sumusunod sa kanya, pero ayos lang, dahil isa lang iyon sa mga presidente. Nagpasya silang pag-usapan ng kanilang mga plano habang kumakain, pero medyo nagulat si Anhai na sobrang komportable siyang umorder ng maraming inumin sa kanyang gastos. Sinabihan siya ng bro na manahimik dahil siya ang dapat na magsagawa ng pagtatanong dito, at sinimulan niya sa pamamagitan ng pagtalakay sa kwento ni Okeyun, na talagang nakatalo sa kanya sa kanilang huling engkwentro. Si Okeyun ay isang miyembro ng pamilyang kanyang itinaguyod.
Matagal nang pinaniniwalaang namatay si Okay-yun sa isang insidente, ngunit walang sino man ang makakapag-asyum na pananggap niya ang kanyang kamatayan para planuhin ang isang rebelyon. Ipinahayag ni An-hai na siya ay isang tao ng maraming lihim, habang siya ay sumunod lang sa kanyang mga utos ng walang tanong. Dahil hindi niya maayos na masagot ang tanong na yon, nagtatanong si Ryuji-um kung may iba pang tao mula sa nakaraan na pumunta sa hinaharap. Sa kanyang kaalaman, sila lamang nina An-hai, Okay-yun, at Ryuji-um ang naroon. Dahil sa kanyang sariling kuryosidad, siya ay tumuklas ng mga tala tungkol sa iba pang tao, ngunit wala siyang nahanap. Natutunan ni Ryuji-um na si Okay-yun ay kasalukuyang nasa ibang bansa, habang medyo nag-aalala si An-hai na siya ay makikita si Okay-yun sa kondisyon na siya ay nasa ngayon. Ang katotohanan ay, si Okay-yun ay umusbong na mas malakas mula sa nakaraan. Mukhang walang interes ang aming bata sa kanyang chika at pinipigilan siya, pero talagang dahil nakakita siya ng isang bagay na nagpalapad sa kanyang mga mata sa sobrang gulat. Ang tunay na Yan-woo, o dapat kong sabihin ang tunay na Okay-yun, ay nagkataon na nakatingin sa kanilang dalawa mula sa labas ng restaurant. May ngiti sa kanyang mukha, at napagtanto ni Okay-yun na ang mundo ay naging mas kawili-wili dahil sa revelasyong ito. Tumayo si Ryuji-um, tinatawag na walang kabuluhan at nakakaawa ang kanilang pulong. Gusto niyang dagdagan ang mga kondisyon sa kanyang papel. Ngayon na nakita na niya ang lalaki ng personal, may mahalagang muling bumangon sa loob ni Ryuji-um. Nabulag siya sa kanyang nararamdaman na paghihiganti kaya't walang pakialam sa isang bagay na pinakamahalaga sa kanya. Sinabi ni Ryuji-um sa kanya na naniniwala siyang mabubuhay ang dalaga, yung tinukoy na kailangan niyang protektahan, kahit na ito ay medyo nakakatawang pahayag mula sa pananaw ni An-hai, na naghanap na ng mga dokumento. Ang mga salita ng guro ni Ryuji-um ay malinaw na umaabot sa kanyang isipan. Ang kanyang tanging tungkulin ay protektahan ang itinalaga sa kanya, at ayon sa nais na batas, uunahin niyang hanapin ang kanyang ginang. Reminder ni An-hai na hindi madali ang paghahanap sa kanya, dahil hindi niya nga matandaan ang kanyang mukha. Pero ang ating binata ay maaaring isang makinarya sa galit sa paraan ng pagkuha niya ng lapis at pagsisimulang iguhit ang kanyang mukha sa pinakamainam na detalye. Matapos siyang paglingkuran sa buhay, dapat madali lang ito para sa kanya. Hanggang ipakita ng gago na ito ang guhit at ang twist ng kwento, hindi ito gawa ni Picasso. Ang eksena ay lumipat kay Choi Saen. Bahagyang naiinis ang kanyang kaibigan dahil umalis siya nang wala siya. Siya rin ang parehong babae mula sa simula ng kwento na gustong wakasan ang kanyang buhay. Bukod dito, ang background ni Seon ay na siya ay talagang sikat sa kanyang paaralan. Isang modelo na may fan club na puno ng mga weirdos at nerds na akala nila ay makakasama sila sa mga superstar tulad ni Lebron. At dahil sa mga creepy na walang pal-aigo, nababalisa ang kaibigan ni Seon tungkol sa kanya. Kasabay nito, naiinggit ang kanyang kaibigan sa malaking atensyon ni Seon sa kanilang paaralan. Habang nag-uusap sila ng casual, natagpuan ni Ryuji-um at An-hai ang dalawang batang babae mula sa malayo. Talagang nalilito si An-hai sa teknolohiya ng smartphone, binanggit na ito ay isang kahangahangang karagatan ng impormasyon. Anong magandang panahon para mabuhay? Balik sa kwento, talagang masaya si Ryuji-um na nakakagawa sila ng magandang progreso dito. Sa unang akala niya ay aabutin siya ng 1 taon para makapunta sa puntong ito. Sinabi niya kay An-hai na tumahimik dahil nandito sila para obserbahan siya, nang biglang may mga taong masisiraan ng bait na bumangga sa dalawang batang babae. Ang mga PDF file na parang mga nakakatakot dito ay sumusubok makuha ang atensyon ni Seon, kahit hinihingi pa ng yakap mula sa kanya dahil sa kanilang pagkasobra sa kanya. Pero sa paraan ng paglapit nila sa dalawang babae, napuno ng takot ang mukha ni Seon habang ang dalawang pangit na tao ay parang may utang na loob siya sa kanila dahil sa pagiging fans niya. Si Ryuji-um at An-hai ay nanunood mula sa malayo, napagtanto nilang kailangan na nilang makialam. At ngayon, tungkol sa kanyang babae. Dandelion ang unang salita na pumasok sa isip niya kapag inilarawan ang kanyang inosente. Isang maliit at inosenteng babae na walang tigil na umiiyak, kahit nagmula sa mayamang pamilya. Tuwing siya ay nagkakasakit, ang kanyang kalagayan ay hindi maihahambing. Siya ang kahulugan ng isang tao na kailangang umasa sa iba para sa isang ligtas na pamumuhay. Biglang pumasok si Ryuji-um habang sinusubukan ni pangit na King Kong na yakapin si Seon. Si An-hai ay tumingin sa kaibigan ni Seon.
At kung sa tingin nyo ay si Seon ang kasintahan ni Ryujium, nagkakamali kayo. Kaibigan niya ito, at hindi siya mahina, hindi sa kanyang nakaraang buhay at maging ngayon. Siya ang kanyang guro. Lumapit si Ryujium sa kanya at dahan-dahan siyang lumapit sa kanya. Humingi ng paumanhin ang aming batang lalaki sa pagkaantala sa pag-save sa kanya, at nag-alok pa ng kanyang jacket upang protektahan laban sa lamig. Sa pulong na ito, si Ryujium ay tiyak na tiwala sa tao sa kanyang harapan. Pero sa kanyang labis na gulat, bigla siyang sinuntok ng babae gamit ang isang malakas na uppercut sa tiyan. Klarong hindi inasahan ni Ryujium yun, at ganun din ako. Ang babaeng ito ay hindi isang prinsesa na nangangailangan ng tulong, isa siyang sandata. Nang may ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya na matagal na silang hindi nagkikita. Lumalabas na inisip ng babae na isa siyang tagahanga. Ang kaibigan ko ay labis na nalungkot nang malaman na hindi siya naaalala ng babae. Wala pa nga silang parehong pangalan. Ang babae ay hindi naiintindihan ang issue at tinatanong kung siya ba ay tagahanga ni Seon. Mukhang labis na naguguluhan si Ryujium, napagtanto na hindi lang ito usapin ng mga alaala kundi pati na rin ng kanyang asal. Nakikipag-usap siya sa isang ganap na ibang tao ngayon. Ibinaling ng bata ang kanyang ulo sa kahihiyan, nalalaman na sinuntok siya niya ng walang dahilan. May ilang lalaki mula sa klase na biglang dumating para protektahan si Seon at ang kanyang kaibigan, iniisip na ang ating bayani ay nagtatangkang mang-abala sa kanila o kung ano paman. Pero sa sandaling ito, wala nang pakialam si Ryujium sa kahit anong bagay. Alam lang niya ang nakasisindak na katotohanan na ang batang ito ay ibang-iba sa kanyang guro. Umalis sila at iniwan siya kasama si Seon. Ngunit ang dalaga ay tila nasa isang malalim na pag-iisip, nakikita ang lalaki na nakatayo ng mag-isa na may lungkot na ekspresyon. Mula sa isang interaksyong ito, alam niyang siya ay isang tao na may masalimuot na buhay. Sa susunod na eksena, o sa susunod na umaga, sila Ryujium at ang kanyang mapagkakatiwalaang kasama na si Yunhai ay dumating sa libingan kung saan tila nakalibing ang kanyang babae. Napansin ni Yunhai na medyo hindi kaakit-akit ito ngunit iniisip na ito ay dahil sa paglipas ng panahon. Kumpirmado nila ang impormasyon sa pamamagitan ng pakikipagkita sa nangungunang historyador sa ilalim ng utos ng presidente. Matapos itong makumpirma mula sa iba't ibang pinagkukunan, natuklasan nila na pumanaw ang babae ni Ryujium sa araw ng paghihimagsik. Ang kanyang mga huling pag-aari ay itinaguyod na banal sa libingan. Si Yunhai ay mukhang okay pero si Ryujium ay labis na nababahala, kaya't pinpunches niya ang lupa para ilabas ang kanyang frustration. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang huling eksena. Hindi may iwasang nanaig siya ni Okeyon sa pamamagitan ng paghiwalay sa bodyguard mula sa kanyang tanging layunin. Sa kasamaang palad, sinuwi niya ang mga alituntunin ng kanyang trabaho at nabigo sa kanyang pinakamataas na layunin sa buhay. Sa harap ng kanyang puntod, siya ay nakuha ng kawalang pag-asa sa pag-iisip na nabigo siya sa kanyang mga inaasahan. Talagang naaawa ako sa kanya. Para bang gumagawa ng isang bagay nang may labis na debosyon sa loob ng dekada ng iyong buhay at biglang natutunan na ang iyong mga pagsusumikap ay walang halaga. Ngayon na nakumpirma na ang kanyang pagkamatay, inalihan nila ang kanilang atensyon sa bata mula kanina, yung may mukha na katulad ng kanyang amo. Bumalik sa eksena ng paaralan, nagulat ang babae na siya na lang ang natirang empleyado. Ang kanyang lasing na boss ay nakada pa lang. Ang kapatid ay mukhang mas depressed na bersyon ni Nanami. Si Shidyok ay sobrang tamad na gusto niyang ipagawa sa kanya ang isang mangkok ng ramen bilang bahagi ng kanyang trabaho. Habang naiinis ang babae na pinapagawa siya ng mga nakakasakit na gawain habang dapat ay makilala at sikat siya balang araw, si Shidyok ay naiirita sa kanya kaya't nagdesisyon siyang tumayo at magluto para sa kanyang sarili. Ang interview ng babae ay naglalaro sa TV habang sinasabi ni Shidyok na maging mas mapagpasensya siya para sa sandali na lang. Nakakuha si Shidyok ng biglaang tawag sa telepono na nagpasaya sa kanya. Pagkatapos ng tawag, ibinahagi niya ang magandang balita kay Mindale, sinasang-ayon sa kanya na nakakuha siya ng drama meeting sa isang kahangahangang production company. Umiilaw ang mga mata ni Dul sa tuwa, na pagtanto niyang malapit na siyang magkaroon ng pagkakataon sa isang buhay. Dahil inimbita sila sa pagpupulong, nagpasya si Dul na pumunta, ngunit nabigo siya sa lokasyon ng pagpupulong dahil hindi ito angkop para sa isang batang katulad niya. Gayunpaman, iniwang niya na lang ito bilang isyu ng kumpanya. Tinawag siya ng mga nag-i-interview,
humihiling sa kanya na kunin ang inumin, na nagulat siya. Pinaalalahanan niya sila na siya ay menor de edad. Hindi na posible yun. Ang atmosfera ng lugar ay hindi parang interview sa lahat. Ito ay hindi propesyonal, at ang dalawang lasing na ito ay kumikilos na parang mga baliw. Sinasabihan siya ng mga ito na magpakasaya dahil ito ay isang pambungad na pulong lang, hindi isang opisyal na interview. Noong una, akala niya okay lang, pero sa sandaling may isa sa mga nakakatakot na taong ito na gumalaw sa kanyang katawan, naisip niya na ito na ang pinakahuling lugar na dapat niyang kapuntahan. Isang nakakatakot na realidad ang bumangon para sa batang babae, na napagtanto kung anong klaseng direksyon ang pinapasok nito. Kinukuha niya ang kontrol sa sitwasyon, at tumayo, sinasabi na hindi siya para sa ganitong buhay kahit na para sa halaga ng isang gusali. Ngunit hindi na ito mahalaga, sapagkat ilang sandali pagkatapos, siya ay nahulog sa lupa bilang biktima ng gamot na hinaluan ng tubig. Sa kanyang katawan na nakanganga sa lupa, na-realize niyang niloko siya nila sa pamamagitan ng paglagay ng gamot sa tubig. Tungkol kay Shadok, sobrang nalungkot siya kaya't naging desperado siya. Akala nila sigurong ngumiti siya habang binabasa ang script ngayon. Sa pagkaka-knockout ng babae, isa sa mga lalaki ang nagmungkahi na samantalahin ang mga pangarap ng babae para matulungan ang kanilang sariling mga layunin. Nakakatanggap ng tawag mula sa kanilang leader, iniulat nila na maayos ang kanilang progreso hanggang sa ngayon. Sa lugar ni Pangulong Jikon, ang aming batang lalaki ay tumingin sa maliwanag na buwan, na nagsasabing siya lamang. May natira na lang sa kanyang buhay, at iyon ay paghihiganti. Lubos siyang nagpasya na sirain ang lahat ng itinayo ni Okyon sa kanyang buhay. Winawasak ang lahat hanggang siguraduhin niyang pareho silang nananatiling patay sa pagkakataong ito. Nagulat siya sa pagbisita ni Anhai sa gitna ng gabi. At nalaman din natin na nagbibigay siya sa kanya ng kanyang chi araw-araw. At tiyak na hindi ko sinasabi ang tungkol sa mga ibon at mga bubuyog na naiisip ninyo. Dumating siya upang ipaalam sa kanya ang ilang kawili-wiling balita, kahit na hindi ito tungkol kay Okyon, kundi tungkol sa batang babae na nagpakita na katulad ng kanyang ginang. Sa pagkakaroon ng interes sa dula, nagsimula si Anhai ng opisyal na investigasyon upang hanapin ang anumang koneksyon sa kanya. Sa kanyang nakakagulat na pahayag, inihayag niya na, parang si Lady Ryujeom, ang batang ito ay kabilang din sa pamilyang Min. At nangangahulugan yun na siya ay isang tuwirang inapo ng taong hindi niya nakayang protektahan. Matapos siyang sundan ng ilang panahon, nalaman ni Anhai na siya ay nasa masamang sitwasyon at nangangailangan ng tulong. Kahit pagkatapos ng sinabi niya, wala talagang pakialam si Ryujeom sa isang inapo. Bumalik siya sa loob, na hindi nagpapakita ng kahit anong interes, hindi sa isang tao na hindi naman niya sariling guro. Bahagyang naiinis si Anhai sa kanyang reaksyon, kahit na siya ay naglaan ng oras upang mahanap ang batang ito ng maingat. Sa pagtanggap ng isang biglaang tawag, napagtanto niyang kailangan niyang magmadali. Sa loob, nararamdaman niyang, kung dapat talikuran ni Ryujeom ang babae kung boring siya. Nakaupo ng tahimik, naaalala ng nalulumbay na lalaki ang alaala ng taong pinakamamahal niya. Marami siyang ibinigay na iba't ibang reaksyon hanggang dumating ang araw ng rebellion. Nakaramdam siya na may banta sa kanyang ginang, kaya sinabihan niya itong lumikas ng ligtas. Pero humiling siya ng huling pabor, na bawat beses na tumingin siya pabalik sa kanya, dapat nandyan siya para suportahan siya. Ang anyong yun ay ikinumpara sa dul ng mga hiwa sa loob ng kanyang isipan. Masyadong maraming iniisip ang naguguluhan sa batang lalaki, naganap na kumbinsido na ang babae ay hindi ang kanyang amo. Wala namang kinalaman si Dul sa kanya, kaya bakit siya dapat mag-alala? Isipin pa niya na mayroon. Tiyak na may isang tao dyan na sumusubok ng protektahan siya. Balikan natin si Nanami, na tumanggap kay Bekso bilang bagong trabahador para sa posisyon ng manager. Sa gulat ni Bekso, agad siyang naging manager sa unang araw nang walang kahit anong interview. Sa kabila nito, wala talagang pakialam ang lalaking ito na baguhan si Bekso. Sa ganitong sitwasyon, nagpaalam siya sa lalaki, na naaalala na matapos si Dul, siya na lang ang natitirang empleyado dito. May sorpresa siyang naghihintay para sa kanya, at nagtataka kung paano ang naging pulong para sa kanya. Nang makatanggap ng tawag mula sa kanyang boss, ang lalaki na may puting buhok ay sobrang naiirita. Sa mga sandaling wala siya sa banyo, nagkagulo na at ang target. Tumakas. Sinubukan ng kanyang tanga na katulong na hawakan ang kanyang katawan at tuloy, tinamaan siya ng sobra dahil dito.
At ngayon, dahil nakatakas ang biktima, magiging sobrang kainahinala sila sa mga pulis kung i-report ang insidente. Pero iniisip ng gupit na dito na hindi dapat lumayo ang babae, dahil sa ilalim pa siya ng epekto ng droga. At tama ang kanilang mga hinala. Halos hindi makalakad si Dul, umaasa sa dingding para makalakad. Sa kasawiang palad, nawala ang kanyang telepono sa kwarto, kung hindi sana, makakatawag sana siya sa pulis. Ang kahabag-habag na babae ay hindi pa nga makapag-isip ng maayos sa pasilyo, habang mabilis siyang hinahabol ng mga lalaki upang mahuli siya. Nanluluha para sa kanyang mga binti, naumang siya, patuloy lang siya sa paggalaw, alam na ito na ang tanging pagkakataon niya upang makalabas ng buhay. Nang maabot ng kanyang kamay ang hawakan ng pinto, itinulak siya pabalik habang nahahabol siya ng mga lalaki. Gusto siyang saktan ng lalaking may ikot na gupit, pero mukhang nalulumbay na siya. Medyo nagulat sila sa kanyang pambihirang tibay ng isip dahil sa pagtiis ng ganito katagal. Hindi na nila iniintindi ang nangyari, nagpasya silang dalhin siyang pabalik. Bigla, nagsimula ng umuga ang lupa. Malinaw na ito'y nararamdaman ng lalaking may ikot na gupit, hanggang sa magsimulang gumalaw ang buong gusali. Napagtanto na ito'y isang malakas na lindol, nakakaramdam ang dalaga ng pagkakataon. Nawala ang mga ilaw at wala silang makita. Sa kanyang pagkagulat, nakatakip na pinto, dahil ang aming batang lalaki ay nakapasok na. Sa tahanan ng Pangulo, nakatanggap siya ng tala mula kay Anhay, hindi pa rin alam kung bakit siya nag-effort na pumunta rito para iligtas ang buhay ng batang babae. Sa katotohanan, maaari sana niyang baliwalain siya, kaya't hindi niya alam kung bakit siya naririto. Nang hindi masyadong pinapalalim ang sagot, tinatanggap ni Ryujium na nais niyang gumawa ng mabuting gawa. Ang nakakatakot na lalaki ay humihingi sa kanila na bitawan ang batang babae kaagad. Natatakot, ang lalaking may puting buhok ay natagpuan ang kanyang sarili sa pagkabigla, hindi alam kung saan galing ang lalaking ito. Gayun din, ang lupa ay patuloy na nanginginig sa ilalim nila, habang basta si Ryujium ay nagtatapon ng kanyang ilayo ang katawan, pinapalo ito sa ilang mga ibabaw bago ito bumagsak sa lupa. Susunod na ang turn ng may gupit na bowl, na marahil ay malapit ng umihi sa takot. Si Ryujium, na may nakakatakot na titig, ay humihingi na pakawalan ito, at hindi niya alam, hindi niya lang maintindihan kung bakit siya sobrang galit. Tumakbo si Bolcott palayo pagkatapos makita ang ibang tao bago ang kanyang mga mata ay tratuhin na parang isang training dummy. Sobrang natatakot siya kaya tumakbo siya papuntang sasakyan at sinubukang umalis, pero naharang siya ni Ryujium, na nagdagdag na hindi naman niya pinagsabihan ang tamad na umalis. Dahan-dahan na umalis si Bolcott sa sasakyan, habang tinatanong ni Ryujium kung ano ang ginawa nila sa babae para gawin siyang walang malay, kaya nagtataka siya kung dapat ba niyang patayin siya kung wala siyang makuhang sagot. Nang tanungin ito ng isang huling beses habang itinulak ang sasakyan gamit ang kanyang aura, tinanong niya kung pinakuluan ba nila siya. At kung oo nga, gusto ni Ryujium ng agarang antidote. Sinubukan ng Bolcott na ipaliwanag na ang babae ay lasing lamang at madyagising din ito sa lalong madaling panahon. Pero hindi naghahanap ng murang sagot ang lalaking ito habang ginagawang sandwich ang kamay ng tipo. Nagbigay si Ryujium ng nakababasag buto na babala, tinthreat ang pagbali ng kanyang leeg kapag nalaman niyang siya ay nagsisinungaling. Hindi alam ni Bolcott kung ano ang nangyayari habang maraming lalaki na nakasuot na parang mga ahente ng gobyerno ang dumating upang ayusin ang sitwasyon. Lumalabas na ito ay isang seguridad, team at sinasabi nila sa bata na tumakbo. Inaalagaan ni Ryujium ang kondisyon ng babae, pero may ibang plano ang leader ng emergency team at gustong kumuha ng kustodiya sa bata. Hindi man lang sila nagpapakilala kay Ryujium at basta na lamang siyang inuutusan na ibigay ang babae o else gagamitin nila ang puwersa. Pero ready na ang ating bata na makipagsagupaan, humihingi sa kanila na subukan nilang gawin yon. Naaalala ang kanilang unang interaksyon at kung paano niya siya tinulungan kanina, naniniwala si Ryujium na siya ang dapat maging responsable sa kanya. Sinasabi niya sa kanila na siya ang manager ng bata, kahit na sa isang araw lamang. Ang batang may gupit na bowl ay kakausapin ng kanyang boss at nalaman na siya ang isang nagpadala ng mga bodyguard para kontrolin ang sitwasyon sa oras ng emergency. Ngunit nang magulat ang bata na hindi nila inaasahang makatagpo ng manager ni Duel, nagulat ang kanyang boss. Nakatuon sa Ryujium at sa mga bodyguard,
humihingi sila ng agarang beripikasyon para patunayan ang koneksyon niya sa bata. Bilang pagtutol sa kanilang kahilingan sa pagpapatunay, tinanong ni Ryujium ang mga miyembro ng seguridad na magbigay ng paraan ng tiwala para maipasa niya si Julie ng ligtas. Pina-internalize ang kanyang mga iniisip, hindi niya pinagkakatiwalaan ang mga ito, naniniwala siya na may mga kainahinalang intensyon. Isa sa mga security na lalaki ang nagtangkang sumugod sa kanya ngunit tinanggap niya ang sipa sa tiyan at pagkatapos ay itinusok palabas. Nang isang palm strike, habang nakahiga si Ryujium sa lupa, nagtatanong siya kung lumampas na ba siya sa hangganan. Tapos na ang leader ng grupo sa magandang asal at nagpapadala ng senyales sa kanyang team na salakayin ang ating batang bida. Pero hindi ito magiging Jujutsu Kaisen, dahil basta na lang pinapalo ni Ryujium ang mga ito gamit ang iba't ibang pagkakabayo hanggang siya ang manalo. Habang umaalis siya mula sa natitirang mga miyembro ng team, nararamdaman ni Ryujium ang isang damdaming hindi siya handa. Pumasok ang leader ng security team para ipagpatuloy ang laban at sa wakas ay nagising na ang babae. Wala siyang alaala tungkol sa mga miyembro ng security team, kaya't sinabihan siya nitong isara ang kanyang mga mata sandali at nag-charge ng makapangyarihang atake. Sa loob ng isang kisap ng segundo, ang koponan ay nakuha at nahulog na parang mga bowling pin sa malakas na atake ni Ryujium. Ang babae ay masyadong naguluhan para makapagsalita. Ang tanging reaksyon niya ay ang makatutuhanang pagtanggap na siya ay isang napakamakapangyarihang tao. Sa susunod na eksena, siya ay ligtas na naisubong sa kanyang boss, na napagtanto na nagkamali siya sa pagpapadala sa babae ng mag-isa na walang ibang nag-aalaga. Hindi niya alam na mangyayari ito at naloko siya ng kumpanya dahil lang sa pangalan nito. Kahit na mukhang maayos siya, malinaw na naapektuhan ng sitwasyong ito ang babae. Bagaman inisip niyang magandang pagkakataon ito sa simula, maaaring ito ay nagresulta sa nagwakas ng talagang masama para kay Dul. Todo galit, ang kanyang boss ay nasa mood na patayin ang mga taong umapi sa kanyang empleyado. Pero ang kanyang sariling empleyado ay nagpapalam sa kanya tungkol sa nakakatawang paraan nito. Hindi siya basta makakalaban sa isang higanteng kumpanya. At kahit gusto niyang ihayag ang mga hayop na yun sa ginawa nila, hindi ito makatutuhanan dahil mahina sila. Sa ganitong sitwasyon, kahit gaano pa man nila itaas ang kanilang boses, matatalo sila. Kaya ayaw niyang ipagpatuloy ng kanyang boss ang isang walang kabuluhang laban. Sa halip, mas masaya siyang bayaran sila balang araw. Sa halip, iniisip niyang mas mahalaga na pasalamatan ang isang tiyak na tao na tumulong sa kanila. Hinayla niya ang kanyang sarili patungo kay Ryujium na walang interes, pinabayaan niyang makipag-usap ang boss. Kahit na gusto niyang bigyan ng gantimpala ang ating bata, talagang wala nang pakialam si Regam maliban sa naging instant fan ng babae sa lalaking ito dahil magaling ito sa laban. Sa tingin niya, napakabuti na italaga siya sa posisyon ng manager, lalo na't nagkabatian na sila noon. Nagtataka siya kung ang babae na inisip ng lalaki na siya ay kasing ganda din sa kanya. Bukod dito, narito ang boss na nagtatanong sa lalaki at nalaman na halos wala siyang trabaho ngayon. Habang nagulat si Dul sa ginagawa niya, dahil sa pananaw ng boss, parehong mukhang perfect together, kaya agad siyang nag-alok sa kanya ng trabaho bilang manager. At sa klase, nakatanggap ng papuri si Dul mula kay Seyun dahil nakapasok siya sa isang malaking production company, hindi alam ang mga nangyaring gulo nung nakaraang gabi. Nagsalita si Dul tungkol sa mga detalye at ipinaliwanag na hindi ito nagtagumpay. Habang nakakaramdam ng pagkahilo, umatras siya at nervyoso niyang humingi ng pabor na ibigay sa kanya ang ilang trade secrets. Ang ganitong uri ng pribadong kahilingan ay nagbigay kay Seyun ng kaunting pag-aalinlangan, pero dahil sa kanyang labis na magandang ugali, buong puso niya itong tinanggap. Nakatayo na siya upang sumagot ng mga tanong ng isang grupo ng mga delinquent na babae ang dumaan at itinutulak sila palayo. Ito ang O'Gonal Gang, pero salamat, kay Seyun, natatakot ang mga personal na tagapamahala niya na makisangkot sa anumang seryoso. Naniniwala si Seyun na mahalaga ang pagkakaroon ng tagapamahala para sa mga ganitong sitwasyon. Mas mahalaga ang pumili ng maasahang tao kaysa sa malakas, dahil dapat itong pagtiwalaan. Ang salitang maaasahan ay nagpapalala ng alaala ng lalaking kakakilala niya lang. Si Ryugam ay nagmamasid sa tanawin ng lungsod sa gabi nang dumating si Yunhe para magsilbi sa kanya. Masyadong matigas ang kuya sa kanya dahil lagi niyang itinuturo na siya ay nahuhuli. Bukod dito, dahil madalas siyang mahuli,
Nagtataka siya kung anong uri ng personal na schedule ang mayroon siya. Tumanggi si Yoonhee na pag-usapan ito at tinanong kung bakit siya tinawag. Gusto lang ng kuya na alam tungkol sa papel ng celebrity manager, isang bagay na kahit ang babaeng ito ay hindi alam. Matapos siyang tingnan ng matalim, ipinaliwanag niya na ang karaniwang papel ng isang manager ay ang tingnan ng kalagayan ng celebrity at alagaan ang mga negosasyon para sa kanilang ngalan. Sa madaling salita, isang tagapag-alaga na palaging nagmamalasakit sa kanila. Ngayon na naibulalas na niya ito, nais niyang malaman kung bakit siya nagtanong. Ipinaliwanag ni Ryugam na mayroon siyang bagong trabaho bilang manager ng Mindol, na talagang nagulat sa kanya, lalo na't matigas siyang tumanggi dito noong nakaraan. Pinasalamatan pa niya siya sa pagkakaroon ng pagbabago ng isip at nahihinalaan niyang mangyayari ito sa huli. Bukod doon, nakuha niya ang makilala ang isang bagay na kawili-wili mula sa babae. Balik sa emergency team, iniulat niya sa kanyang leader tungkol sa kakaibang tao at kung paano siya naging responsable sa pagkakabigo ng misyon. Samantala, ibinulgar ni Ryugam kay Yoonhee kung paano siya nakipaglaban sa isang grupo ng mga lalaki na sumusubok na iligtas ang kanyang buhay. Ngunit sa isang sulyap, alam niyang iba ang mga lalaking ito. Tinamaan niya sila ng chi at kaya pa rin nilang bumangon. Balik sa eksena ng kanilang hubad na boss, si Bro ay sumuntok ng napakahirap na ibinagsak ang leader ng koponan sa pader, nagpapaalala sa kanila na sila rin ay mga kakaibang tao. Ang katotohanan na nabigo sila sa misyon na ito ay labis na nakakahiya. Hindi nila kayang mali na ito sa misyon kung gaano ito kahalaga. Sinabi ni Ryugam kay Yoonhee na hindi dapat sanay ang mga tao sa mundong ito sa konsepto ng chi. Ito ang kasalukuyang mundo. Isang mundo na walang konsepto ng martial arts chi, pero naramdaman niya ito mula sa mga lalaking iyon. Gayun din, ang boss ng emergency team ay personal na interesado at gustong makilala ang misteryosong lalaking ito. Ang reaksyon ni Yoonhee ay isang ligaya matapos marinig yun mula sa kanya. Gusto niyang malaman kung totoo ang sinasabi niya o hindi, habang hindi maintindihan ni Ryugam kung bakit sobrang nababahala siya tungkol dito. Nagtataka siya kung may alam siya na hindi niya alam. Lumaki ang mga mata ni Yoonhee sa takot, na naaalala kung paano sinabi sa kanya ni Okyon na hindi na umiiral ang internal chi. Ibig sabihin nito ay imposibleng mangyari, ngunit ito ay nagdaragdag pa ng patunay na ginamit siya ni Okyon na parang kasangkapan. Naaalala ang kanyang pagkikita sa kasalukuyang Okyon, natutunan niyang ang mundo ay lubos na nagbago sa loob ng 8 siglo na wala sila. Nawala ng average na katawan ng tao ang isa sa mga pangunahing function nito. Naging mundo na ito kung saan sa halip na martial arts, umunlad ang teknolohiya at kaunlaran. Humanga pa siya sa kapangyarihan ng agham, dahil sa maikli lamang ang kanyang pamumuhay, naintindihan niyang hindi na kinakailangan ang chi sa ganitong mundo. Pero nagdaragdag pa ito sa misteryo kung bakit si Yoonhee ay pinanatiling buhay ng sobrang tagal. Idinagdag ni Ryugam na hindi siya nakaranas ng simpleng chi, kaya ang obserbasyon ay medyo maikli ang pananaw sa ngayon. Kaya gusto niyang imbestigahan ang mga lalaking yun muna. Literal na tumalon ng Bro mula sa isang gusali sa harap niya, gumawa ng superhero landing, at si Jojo ay naglalakad patungo sa paghahanap ng katotohanan sa mga anino na itinatago sa kanya. Kinabukasan, makikita natin ang pinakamagandang paaralan sa Korea, na puno ng mga pinakamasasayang sasakyan. Ang Yongjin High School ay isang paaralang personal na pinagmumulan ng pamahalaan ng pondo, at ito ay parang unibersidad dahil sa iba't ibang kurso at aktibidad na inaalok nito. At nangyayari lang na si Dul ay nag-aaral sa paaralang ito. Ang paaralan ng mga mayayabang at mga backer baby tulad ng 3 gang na babae. Sa kasamaang palad, hindi tulad ng iba ng mga estudyante, siya ay isang tao na nakapasok lamang dahil sa swerte. Binubuli siya dahil lang sa pag-iral niya, at dahil sa kanyang pinagmulan, tinatrato siya ng masama, kahit na sinisikap pang ipagtagumpay si Soyeon sa isang nakasasakit ng mata kagaya niya. Si Dul ay sumagot kay Sojong, at kahit gusto niyang saluhin ang batang babae ng todo, mas lalo lang siyang binulabog at tinukso ng mga lalaki sa kanyang klase. Ang buong klase ay hindi palangiti sa kanya, pero wala siyang magawa para pigilan ang kanyang kapalaran. Bukod dito, ang mga estudyante ay interesado sa transfer student na sasali sa kanila ngayon. Dumating ang guro at inutusan silang umupo. Inaasahan ng mga bata ang isang bagong babae, alam ang kanilang mga mataas na pamantayan ng guro. Pero sa gulat ng lahat,
Pinakamahalaga kay Dul, ang ating batang si Chuck Ryujium, na nakauniporme. Balikan natin ang kanyang pagpupulong sa presidente. Humiling siya na makapasok sa paaralan, at sinabing ang kanyang pagka-curious tungkol sa mundong ito ang nagtutulak sa kanya na tahakin ang landas ng kaalaman. Ang presidente ay nagtalaga ng direktor ng pambansang serbisyo ng katalinuhan upang asikasuhin ang kahilingang ito sa kanyang ngalan. Basta't hindi isyu ang kanyang edad, maaari siyang sumali. At hulaan mo, ang ating bata ay bahagi na ng klase, at lahat ng mga babae ay nahuhumaling sa kanya. Pati ang mga lalaki ay humahanga sa kanyang kagandahan. Naniniwala na siya ay magiging isang sikat na bituin o aktor. Ipinagsasawalang bahala ito ni Janiel at nagpapakilala sa kanyang sarili at pinupuri ang katawan ng lalaki. Nagbigay si Ryujium ng nakakatakot na sagot, nagsabi siyang nakukuha niya ang mga benepisyo sa pamamagitan ng pagputol ng mga tao. Ang pinaka-nakakatawang bagay ay ang geeky nerd na nagkwento sa kanya tungkol kay Yan Wu maraming araw na ang nakalipas ay bahagi rin ng klase na ito. At ang batang yun ay halos nanginginig dito. Si Janiel ay tumawa sa mukha ni Ryujium dahil sa pag-arte nito na parang isang anime character. Ang mahiyain na bata ay nanginginig dito, natatakot na baka magalit ang lalaking ito at sirain ang buong paaralan. Si Ryujium ay nakatingin sa kanya ng nakakatawa, at nakita rin si Dul na kumikilos sa kanya upang lumabas ng klase para makipag-usap. Kaya pumunta siya roon, at nakakuha ng pagkakataon mula sa babae para sa pagpasok sa paaralan. Hindi siya makapaniwala na madali siyang nakapasok at nais niyang malaman pa ang tungkol sa kanyang pagkatao. Gayunpaman, bago dumating sa paaralang ito, mahigpit na ipinagbawal kay Ryujium na isiwalat ang kanyang pagkatao. Ang aking kaibigan ay sinanay sa media para sa mga ganitong sitwasyon bago pumasok sa paaralan. Kaya ibinabahagi niya ang sagot na sinabi sa kanya, na nagsasabing sumali siya sa pamamagitan ng espesyal na pagpasok. Kasabay nito, siya ang kanyang manager, na katulad ng trabaho ng bodyguard. Alam na ang mga mapanganib na lalaki ay nagbabalak para sa kanya, nais niyang malapit siya at protektahan ang sikat na tao. Gayunpaman, medyo nababahala siya at pinaalalahanan siya na huwag gumawa ng mga ganoong bagay sa paaralan, dahil pareho silang mapapahamak. Sa tingin niya mas mabuti na parang hindi magkakilala sa paaralan, at umawas siya sa realidad, dahil hindi pa naman talaga siya sikat. Yung babae ay nandito at pinapansin, pero yung kanyang lalaki ay parang Batman at biglang nawawala. Lumipat tayo sa ibang eksena, kung saan isa sa mga nerdy na bata ay binubuli dahil sa kanyang perang pang-lunch. Alam mo, yung tipikal na sitwasyon ng pagbubuli. Sige, yung batang ito ay hindi sumusuko at ayaw ibigay ang pera, kaya nakakakuha siya ng masakit na suntok sa tiyan dahil sa pagsuway sa utos, nakang. Ang araw na yon, ang malupit na kontrol ni Janiel sa kanyang klase ay nagdudulot ng takot sa iba. Habang naglalakad siya patungo rito, nagtataka ang ating bata kung ano ang nangyayari. Ang dahilan kung bakit siya biglang nawala ay dahil nakaramdam siya ng bahid ng chi mula sa malapit. Nasa tuhod na ang bata habang kinokolekta ang pera. Ipinapaliwanag ng mahina na bata na may pulisya si Janiel na mangolekta ng buwis mula sa lahat. Itinuturing niyang laruan ang lugar na ito, at pinapayagang gawin ang kahit anong gustuhin niya dahil mayroon siyang matatag na pondo ng pamilya. Ang pinakamadaling ilarawan siya ay hari. At gaya ng maaari mong mahulaan, ang salitang hari ay talagang nag-uudyok sa ating bata, na talagang nadidismaya sa kahabag-habag. Mahina ang sight na ito na si Janiel, kahit na siya ang hari. Pero narinig ni Janiel at ng iba pa niyang kasamahan ang matapang niyang mga salita kanina. Siyempre, si Ryujium na maginoo, humingi ng paumanhin sa pagdismaya sa hari. Akala ni Janiel ay nagbabanta siyang umakyat sa posisyon sa hierarkiya ng klase. Iniisip ng kanyang kasama na sapat na ang kanyang kakayahan para harapin ang isang katulad ni Ryujium. Pero si Janiel ay talagang galit at itinutulak ang guy palayo, pinapakita ang kanyang panga, humihiling ng malinis na hampas sa kamao. Oo, sikat na huling mga salita ito. Taos-pusong nagtatanong si Ryujium kung handa na siyang mamatay, na maaaring magmukhang labis na pahayag sa iba. Pero seryoso talaga siya, galit na, patuloy pa rin siyang nagpapanggap, naghahanda si Janiel ng suntok para tamaan ang batang yun. Hindi makapaniwala ang mahiyain na bata na nag-aaway na sila sa unang araw ng kanyang paglipat. Bigla, pumasok ang guro,
Sinisira ang kasiyahan ni Daniel habang siya ay nasa gitna ng pag-uumpisa ng laban. Sinabihan siyang itigil ang ganitong bagay sa loob ng paaralan. Pinapaalalahanan ni Daniel si Ryugi na gagawin niyang miserable ang buhay nito simula ngayon, na isang walang saysay na banta mula sa isang duwag na katulad niya. Nagpapanggap pa si Bro na wasakin si Ryugi. Samantala, si Ryugi ay naguguluhan at nakatingin sa kanya. Nang araw na yon sa lunch break, humiling si Ryugi na makisalo sa isang grupo ng mga estudyante. Pero sa kanyang gulat, lahat sila ay umalis sa mesa. Nang takot, marahil dahil ayaw nilang ma-associate sa kanya dahil sa takot kay Daniel. Dahil walang gustong makisalo sa kanya, humiling ang mahinang bata na makibahagi na lang sa mesa. Kaya't nag-usap sila at kumain ng sabay. Medyo nagulat ang ating batang lalaki kung bakit takot ang lahat sa kanya. Ibinunyag ng mahinang bata na siya ay basically may marka mula ngayon ng kay Daniel at ng kanyang mga kasama, na nangangahulugang magiging mahirap ang kanyang buhay sa paaralan. Ang taong ito ay nang-uusig ng mga tao hanggang sa mapilitan silang umalis sa paaralan. At iyon ang dahilan kung bakit hindi siya pinapansin ng lahat. Gayunpaman, hindi rin alam ng bata kung bakit hindi pinagsusuntok ni Ryugi si Daniel, kahit na alam niyang kaya niyang gawin yun. Gayon din, gusto niyang linawin ang tungkol sa unang pagkakataon silang nagkita. Agad niyang nahanap na kakaiba ang tipo, kaya tinanong niya ng nakakatawa kung ang ating bida ay isang uri ng superhuman mula sa ibang panahon, na nakakakilabot kung gaano ka-accurate ang hula ng bata. Sa kabila nito, umuungal ang guro sa bagong estudyanteng transfer, na naglalayong makipag-usap sa kanya. Pumunta sila sa isang hiwalay na silid, na tinatanong ng guro ang mga simpleng katanungan tungkol sa karanasan sa paaralan. Sumagot si Ryugi na hindi siya comfortable sa mga guro o hindi siya gusto, dahil hindi naman nila pinapanghawakan ang mataas na moral gaya ng dati. Siyempre, alam ng ating bida kung ano ang nangyayari dito at kung bakit siya dinala ng guro dito, kaya't sinabi niya kay Anhai na bitawan ang gumawa. Ang paborito nating masamang tauhan ay bumalik sa kanyang normal na anyo at naging gulat nang malaman ang tungkol sa mga bakas ng chi mula sa paaralan. Sa kasamaang palad, wala sa kanila ang makapagpasya kung kanino nagmumula ang chi. Kaya naman sinadya ng ating lalaki na lumikha ng gulo, sinisikap na pilitin ng isang tao na gumamit ng chi sa sitwasyong yon. Isa itong magandang pagkakataon na nasira dahil sa guro. Pero bukod doon, nakumpirma niya ang isa pang bagay, at iyon ay umiiral pa rin ang martial chi sa mundong ito. Gayon din, si Daniel ay kasalukuyang pinapalo ang duwag na bata, na magiging mas kasiya siya kapag napanalunan ng ating lalaki ang laban. Sinabihan ng bata na tanggalin ang kanyang damit at batuhin siya. Buwelo, ang bata ay dahan-daang tumama sa kanyang balikat, mukhang traumatized gaya ng dati. Itinuro ni Daniel ang takot na mukha ni Junho at nagbigay ng isang malakas na hampas, inalag ang kanyang katawan. Nakatitig ang mga goons sa kanilang leader na abala sa kanyang bagong alaga. Naalala din nila na nakita si Ryugi sa kantina na kausap si Junho, dahilan kung bakit siya pinaparusahan. Sa takbo ng mga pangyayari, mukhang nakatakdang alisin ni Junho ang kanyang pantalon. Ngunit biglang dumating ang batang may salamin mula kanina upang pigilan siya. Siya ang pangulo ng klase, at nagpasya siyang kumilos matapos makipagpulong kay Dul, na nadismaya sa kanya dahil sa pagyuko sa mga bully. Ang pulong na yon ay nagbigay muli sa kanya ng ilang lutasin. Ang tanging dahilan kung bakit nanatiling tahimik ang pangulo ng klase hanggang ngayon ay dahil gusto niyang panatilihin ang tahimik na buhay para sa kanyang hinaharap. Pero ngayon, tapos na ang kanyang pananahimik. Literal na parang Superman siya laban kay Daniel at malapit na siyang wasakin ito nang biglang lumabas si Ryugi mula sa wala para hadlangan ang atake. Sa pagkakataong ito, nakumpirma niya ang isang bagay. Pagkatapos, sinira ni Ryugi ang pagkatao ni Daniel sa pamamagitan ng pagsasabing hindi siya hari kundi isang walang ama sa paraan ng kanyang paghawak sa mga bagay. Ang pang-uudyok na ito ay nagdulot ng mga tauhan ni Daniel na sumalakay at atakihin ang transfer student. Naaalala ang kanyang pagpupulong sa Pangulo, mahigpit na sinabi sa kanya na huwag maging sanhi ng gulo. Iyon ang kanyang pangako, at iyon ang dahilan kung bakit wala siyang ginagawa kundi nakatayo sa isang lugar. Naalala ang kanyang usapan kay Junho, tinanong niya ang bata kung bakit siya nakikisama sa isang troublemaker na may marka. Sumagot ang bata ng isang makalumang kasabihan na ang malalakas ay laging nagpoprotekta sa mahihina.
Palagi niyang tinitingnan si Ryugi bilang isang malakas na tao sa pisikal, ngunit sa isang paraan, ang transfer student ay mahina pagdating sa pag-aangkop sa paaralan. Okay, ang talagang magandang bahagi tungkol sa pagkakasunod-sunod na ito ay kung paanong kahit ang bata na mukhang mahina ay situation strong mula sa pananaw ng paaralan, at tinutulungan niya si Ryugi na nahihirapang umangkop. Gustong-gusto ko ang paraan ng may akda, hinawakan yun. Balik tayo sa laban. Nasaktan ng tauhan ni Janiel ang sarili niyang kamay matapos subukang saktan ang ating batang lalaki, at pagkatapos ay nahulog siya sa sahig nang ibinuwal siya ng ating batang lalaki. Napapansin ni Ryugi na ang kanyang dati ng sarili ay mahina din sa ilang paraan. Nashock ang mga bata nang makita ang taong ito na knockout ang dalawang lalaki sa isang iglap. Tinapat ang atensyon sa duwag na si Janiel, tinanong niya kung handa na ang hari na ipakita ang kanyang pinakamagaling na pagganap. Habang tumitindi ang tensyon sa kanyang katawan, ang siraulong si Janiel ay nagwawala habang inaatake ang kanyang suntok. Ang nakakatawang bagay ay, wala talagang halaga ang tanga niyang pagganap, dahil ang ginawa lang ni Ryugi bilang tugon ay gumamit ng flick sa noo upang ipad-apa ang taong ito. Ang susunod na mundo. Sobrang nababato si Bro na hindi na niya pinapansin si Janiel habang ginagawa yon, at tinawag pa na kawawa si Janiel. Isang verbal at pisikal na pagsalakay sa isa, may itlog na lumabas sa noo ni Janiel habang nakahiga siyang talo sa lupa. Si Ryugi ay nababato at iniisip na si Janiel ay malinaw na hindi karapat-dapat sa titulong hari. Sa halip, ang pangulo ng klase ay mas karapat-dapat na kalaban. Naalala ang suntok na pinigilan niya kanina, naiintindihan ni Ryugi na sinusubukan ng guy na kontrolin ang kanyang mga kapangyarihan sa isang hindi mauunawaan na antas. Si Park Min-guk ang target na hinahanap nila, ang naglalabas ng mga bakas ni Marshal Chi. Matinding inatake ang bagong transfer student, tinanong ni Min-guk kung ano ang itinatago niya. Wala sa mga estudyante ang makapag-interpret ng kanilang mga pag-uusap, pero sa hitsura nito, tila nagdulot ng gulo si Ryugi Nang makita ang gulo, dumating si Duel at nakita si Janiel at ang kanyang mga tauhan na nakahandusay. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, at nakita ang class president na nakikipag-usap sa kanya. Tumingin ang ating lalaki sa paligid at nakipagmatikan sa kanya at dumaan lamang. Sa susunod na eksena pagkatapos ng klase, pinag-usapan ni Seon at Dula kung gaano kapanapanabik para sa isang lalaki na tulad niya na pumasok sa paaralang ito. Pero masaya sila na sa presensya ng isang lalaki na tulad niya, garantisado ang kanilang kaligtasan. Ngayon si Janiel ay mukhang tanga, pero hindi pa tapos ang lalaking ito at nais pang kumuha. Kontrolado muli ang kanyang mundo. Napansin ni Seon na sa isang paraan ay tila iba si Ryugi Para bang mayroong siyang natural na hatak ng kaligtasan, na nag-uudyok sa isang tao na lumapit. Lumalabas na ang babaeng ito ay may gusto sa kanya at gustong lumapit sa kanya, na hindi alam na si Ryugi ay siya palang manager niya. Well, dahil wala siyang choice sa sitwasyong ito, inamin ng aming babae ang totoo, na nagpaluhod sa mundo ni Seon, at nangako siyang itatago ang kanyang lihim. Masaya si Dula na sinabi niya ito ng maaga. Malinaw din na ang kanyang bagong manager ay wala pang karanasan sa trabaho, at gayon din ang umuusong celebrity, kaya't bagay silang dalawa. Sa langit, inamin ni Seon na kahit papaano ay mas maaasahan si Ryugi kaysa sa kahit anong manager na nasa kanyang panig. Samantalang ang ating batang lalaki, naaalala ang talakayang ibinahagi niya sa pangulo ng klase. Tumanggi si Min-guk na sumagot ng anumang tanong hanggang sa ipinatong ng ating batang lalaki ang pangalan ni Chi-gang. Wala talagang ideya si Min-guk sa sinasabi niya. Ito ay nagpatunay ng isang bagay, at iyon ay kahit si Min-guk ay hindi alam ang tungkol sa kanyang lakas. Parang nagwawasiwas siya ng kamao na parang normal, na hindi alam na may napakalaking kapangyarihan sa likod nito. Nagsimula ng maging tense si Min-guk mula sa mga kakaibang akusasyon, at dito natapos ang kanilang pag-uusap. Malinaw na naalala ni Ryugi ang kanyang enerhiya mula sa suntok, lumalabas. Pamilyar sa kanya sa ilang paraan. Anuman, si Ryugi ay tinatapatan ng disiplina dahil sa paglikha ng maraming gulo sa kanyang unang araw. Gusto nilang tawagan ang kanyang tagapag-alaga at ilagay siya sa alanganin dahil dito. Bilang tugon, ang matapang na estudyante ay tinawag ang guro na isang nakababayang tao, at agad na pumasok ang mga tinatawag na tagapag-alaga sa paaralan,
na nalaman ng mga direktor ng National Intelligence Service at ang kanyang mga tauhan. Isipin mong mayroon kang direktor bilang kinatawan para sa pagpupulong ng paaralan. Siguradong nakaramdam ang kapatid ng hindi mapigilan. Anuman, dahil ang paaralan ay pinopondohan ng gobyerno, sila ay medyo nabigo sa paraan ng kanilang paghawak sa mga bagay dito. Sinasabi rin niya, Ryogi-am na iwan ang iba sa kanya, na lalo pang nag-uudyok sa pag-usisa ng guro. At sa ganitong paraan, ang isyu ay nalutas. Sa susunod na eksena, makikita natin ang ating paboritong kontrabida muli. Dinala niya kay Ryogi-am ang hinihingi niya. Ito ay isang file ng lahat ng record tungkol kay Min-guk, kasama ang bawat impormasyon niya. Mula sa kanyang mga natuklasan, napansin niyang isang ordinaryong bata lang si Min-guk. Mukhang may malakas na pagmamahal siya sa paaralan. Dagdag pa, hindi maaari na namanan niya ang Qigong mula sa kanyang mga kamag-anak, dahil wala siyang mga magulang, tanging isang nakatatandang kapatid. Mas mahirap ang investigasyon kaysa sa kanyang inaasahan. Kaya nagtataka siya kung may koneksyon ng pangulo ng klase sa mga miyembro ng security team. Ito rin ay nagpapatunay sa pagkalipol ng Qigong sa panahong ito, kahit hindi ganap. Kahit na siya ay nagtangkang maghanap ng magandang ebidensya, hindi niya makuha kung ano ang kanilang itinatago na napaka-importanteng. Bumalik si Min-guk sa bahay at nakita ang kanyang kapatid, na nagtatanong kung may nangyari sa paaralan. Pero hindi siya pinapansin, patuloy na umuusad ang bata. Sa wakas, nagsalita siya at sinabi sa kanyang kapatid na napansin niya ang isang tao sa paaralan na gumagamit ng katulad na kapangyarihan nila. Kahit na siya ay transfer student, nilapastangan niya ang mga bully sa paaralan gamit ang parehong kapangyarihan. At saka, may kaalaman siya tungkol sa ang kanilang kapangyarihan din, kahit na nagkunwari si Min-guk na hindi niya alam. Humingi ang kapatid ni Min-guk na ilarawan ang kanyang hitsura, kaya detalyado niyang inilarawan ang pisikal na anyo ni Rugum, ipinboast ang mahahabang buhok at matangkad na pangangatawan. Sa pagkabigla ni Min-guk, bigla na lamang nawala ang kanyang kapatid sa harapan niya. Nagulat siya sa kanyang boss na natagpuan na nila ang taong hinahanap nila, at nakakatawa, natuklasan nilang siya ay isang estudyanteng nasa mataas na paaralan. Nainis ang boss sa simula dahil sa nangyari at nabigo ang kanilang misyon dahil wala ang kapatid ni Min-guk upang masiguro na nagtagumpay sila. Kaya upang matiyak na hindi sila mabibigo sa pagkakataong ito, itinanghal si Section Chief Kim sa isang halatang trabaho. Isang trabaho na siya ay matagal ko nang balak gawin. Narito si Park Dae-han, siya ang nagtalo sa kanyang security team dahil natalo sila sa laban sa aming kaibigan. Nang makuha na ang kontrol sa lugar, ibinalik ni Rugum ang lahat ng perang kinuha ni Jinil mula sa estudyante bilang bahagi ng buwis ng klase. Samantalang ang pinagtawanan na sinasabing hari, nagtataka si Jinil kung sinusuportahan ba talaga siya ng Pangulo kaya siya'y gumagawa ng ganitong mga bagay. Ibig rin sabihin nito na si Ryujong ang bagong hari ng paaralan. Lahat sila'y nagsasalita tungkol sa kabaitan niya kahit nasa kanyang itsura. Pagkatapos ng klase, humanga si Junho na sa kanyang presensya lang, na ibalik niya ang paaralan bilang isang banal na lugar. Masaya si Junho na tulungan siya sa anumang mga tanong tungkol sa kanyang buhay sa paaralan mula ngayon. Pero nakita ni Ryujium si Mangjek sa unahan at sinabing hahanapin niya ang kanyang mga sagot mula sa kanya. Ipinaliwanag ni Min-guk ang proseso ng pag-uuri at pagtapon ng basura. Iniisip ni Ryujong na ito ay isang walang katuturang laro habang tinatanong ng pangulo ng klase ang pagkakakilanlan ng misteryosong transfer student. Lalo na't nawala ang kanyang kapatid sa isang saglit pagkatapos ng pulong na yon, may hinala si Min-guk na maaaring sinusubukan niyang makalapit sa kanya, pero sa kanyang gulat, sinabi ni Ryujium na ayos lang siya na matutunan ang natitira sa kanyang sarili. Gayun din, pinaparamdam niya na parang mag-aaway sila dito at ngayon. Si Min-guk ay alerto at sa sandaling kumagit ang aming batang lalaki sa kanyang balikat, siya ay tila umaatake. Pero nang makita niya, si Dula pala ang dumating upang makipag-usap sa kanila. Medyo suspicious din siya sa mga lihim na pag-uusap nila kamakailan. Anyway, ipinaliwanag nila kung paano nagtuturo si Min-guk kung paano ayusin ang mga bagay. Binanggit ni Dul na nakakatawa na silang tatlo ay mga special admission students. Sa tingin niya, maganda ang ideya na magkaibigan sila dahil wala naman silang ibang mapagkakatiwalaan. Nag-cut ang eksena kay Ryujong at Dula na nakikipag-chat sa boss ng kumpanya.
Tinawag sila ng biglaan upang ipahayag ang nakagugulat na oportunidad. Tumingin ang bro sa kanila na may mukha ng labis na takot na parang mamamatay na siya. At ipinaliwanag na naatasan silang magtrabaho. Isang junior na kilala niya ay gumagawa ng sarili niyang web drama at dahil nangangailangan ito ng papel ng estudyante, bagay na bagay ito kay Dul. Sa kasamaang palad, medyo malayo ang lugar kaya kailangan pa ng manager niya na magmaneho. Pero syempre, hindi marunong magmaneho ang ating bida. Naiabot sa kanya ang susi pero wala siyang ideya kung paano ito gumagana. Ang walang kaalam-alam na si Ryujong ay talagang iniisip na sasakay sila sa susi, na para sa akin ay nakakatawa. Sinabi niya sa kanyang boss na siya ay isang hindi ordinaryong tao sa kanilang paaralan. At mukhang masama ito dahil hindi pa sila pumirma ng tamang kontrata para makuha siya bilang manager. Inirekomenda ni Dul na umalis kaagad, kaya pinapayagan sila ng kanilang boss na gamitin ang kanyang card, nagbibigay daan sa kanila na alagaan ang kanilang mga gastusin. Pero itong babae, si Dul, nandito sa labas at tila masaya, hindi pinapansin ang babala ng kanyang boss na magtipid. Pinaalalahanan niya si Ryujong na hindi siya makakapagsalita sa kanya matapos kumain ng 5 tinapay mag-isa. Nagpalit sila ng usapan, itinuro niya na malapit siya kay Mingok, na totoo dahil pareho silang mga special admission students na nagkakilala mula sa unang baitang. Ang special admission ay estilo para sa mga estudyanteng nahirapang pinansyal para makapasok. Bagaman pribilehiyo ang makapasok sa paaralan, nangangako ito sa kanila ng buhay na puno ng hirap. Ang pangulo ng klase ay matatag, ngunit siya ay medyo nababahala na nagtatanong siya tungkol sa ibang lalaki at hindi sa kanya. Ipinapakita ni Ryujong ang kanyang mukha na parang natutulog, habang sa totoo lang ay sobrang nakatutok siya sa salitang seguridad. Pagdating sa lugar ng produksyon, nalaman ni Ryujong na ayaw talaga ni Dul na sundan siya dahil makakakuha ito ng sobrang atensyon. Sa halip, sinabi niya sa kanya na pumunta at magpahinga sa bus ng film ang crew. At iyon ang ginawa niya, nakaupo ng matiwasay, nag-iisip tungkol sa mga tao sa seguridad na nakipaglaban siya noon, na ibig sabihin ay tiyak na nanglay si Mingok sa kanya. At ang kanyang kapatid na si Dehan ay isang kainahinalang tao rin. At well, hulaan mo kung ano ang nangyayari. Ang parehong grupo ng mga tao na nakasuot ng mga clown ay dumating upang makilala siya sa bus. Masaya ang ating batang lalaki na magkakaroon siya ng pagkakataong makatagpo kay Dehan ngayon. Ipinahayag ni Ryujong na hindi niya sila sisirain kung sasagutin lang nila ang ilan sa kanyang mga tanong. Nagsimula sa unang tanong, na tungkol sa kanilang pangunahing target. Dahil tahimik sila tungkol dito, nagtanong siya ng pangalawang tanong, humihingi tungkol sa lalaking kilala bilang Park Dehan. Ang namumuno sa koponan ay agad na sumugod upang talunin si Ryujong. Kahit na nagbigay siya ng suntok, basta na lang naaga ang kanyang kamao nang hindi kailangang tumayo ng ating batang lalaki. Basta niyang nablock ang atake ng madali. Pero yun talaga ang gusto niyang. Ang kalaban ay naghihintay, habang siya ay naglalabas ng labis na chi at naglalabas ng mataas na antas ng atake sa masikip na espasyo. Maging ang kanyang mga tauhan ay iniisip na ito ay papatay kay Ryujong habang sinusubukan ng leader ng security team na tumira ng isa pang suntok, pero umuugo siya sa gilid ng kanyang mukha at nahulog na walang malay. Naglagay si Ryujong ng isang kapaki-pakinabang na sandata, naniniwala na ito ay mas mabuting sandata kaysa sa kanyang kamao. Ang iba pang mga lalaki ay narito at nag-aalis ng kanilang mga jacket na parabang may epekto yun. Ang una ay nagmadaling umatake, habang pinapansin ni Ryujong na ang kanilang chigang ay nagpapakita bilang tugon sa ilang mga trigger. Nandito siya habang pinapalo sila habang nagtitipon din ang kanyang mga iniisip, inihahambing ang mga ito sa sitwasyon ni Mingok. Gayunpaman, kung ikukumpara sa chigang na naranasan niya sa nakaraang panahon, parang murang kopya ito na walang halaga. Kaya naman, madaling nasisire niya ang mga ito nang walang pagod. At nang matalo na ang lahat ng mga lalaki, pinsan niya silang pinaupo sa kanilang mga upuan, na tila natutulog lamang sila. Bagamat napansin niyang mahina ang kanilang chigang, hindi ito ang kaso para sa lalaking papalapit sa bus. Lumabas si Ryujong mula sa bus upang harapin ang lalaking nakabihis ng slick black suit. Si Dehan ay seryosong walang gana na ang kanyang koponan ay nawasak sa loob ng 1 minuto. Tinatanggap ni Ryujong ng direkta ang pagkakakilanlan ni Park Dehan. At maghanda na sa baliktad na kwento, ang ating binata mismo ay nagbunyag na siya ay isang ninuno ng kanilang pamilya.
Nang marinig ang salitang ninuno mula sa bibig ng kanyang target, hindi mapigilan ni Dehan na tumawa ng malakas. Sa tingin niya, ito ay isang nakakatawang sagot habang sinasabi ng ating binata na alam niya ang tungkol sa kanyang nakababatang kapatid, si Mingok. Ang pangalang yun ay nagdulot kay Dehan na maglabas ng isang tubo sa ulo ng ating binata. At doon lamang siya nagtanong tungkol sa pagkakakilanlan ni Ryujong. Sa kabutihang palad, nahuli ni Ryujong ang tubo at nagtataka kung talagang kilig na kilig si Dehan na malaman yun dahil pareho silang may mga layunin dito. Nagpa siya na ipagpatuloy ang laban na ito sa ibang lokasyon. Lumipat sila sa isang nakahiwalay na parke. Habang nagiging komportable, seryoso si Dehan sa dami ng chi na kanyang pinapalabas. Ngayon, naghahanap siya ng mga sagot. Pero ang mga sagot ay darating lamang kung si Ryujong ay matatalo. Dahil pareho silang mausisa, ang mananalo ay lahat ng perang hawak at ang matatalo ay dapat sumunod. Sawa na si Dehan sa hindi paggalang sa kanya at bigla siyang umatake. Tumama ang atake at itinulak si Ryujong ng malayo. Medyo humanga si Dehan na ang kanyang hindi makatawid na bilis ay nakatapat sa isang kalaban tulad nito. Kaya't pinuri pa niya ang kakayahan ni Ryujong. Ngunit hindi pa natatapos ang laban na ito. Habang maingat na ginagamit ni Dehan ang mga pader bilang rampa para bumaba gamit ang isang makapangyarihang aerial kick. Napansin ni Dehan na pinapansin ng kanyang kalaban ang kanyang mga galaw na parang isang libro. Kaya nag-aalala siya kung talagang humaharap siya sa isang puwersa ng kalikasan. Kahit na ang kanyang pagkatao ay nananatiling misteryo, sapat ang talino ni Dehan para isipin na ang mga kakayahan ni Ryujong ay maaaring mas mataas pa kaysa sa kanya. Napagtanto na wala siyang pagpipilian kundi ganap na gamitin ang mga kapangyarihan ng kanyang qigong, kumuha siya ng posisyon na nagulat sa ating bata. Ito ang Silent Tiger Fist, at ang ataking ito ay nagbubunga ng napakalakas na presyon kahit na ito ay naharang ni Ryujong. Nagpatuloy siya sa isang pangalawang lumusob, si Dehan ay bumabagsak sa kanyang kalaban sa galit na puot at sinubukang ailapag ang pangatlong palo. Kahit na naiwasan ni Ryujong ang ataking ito, ang presyon ay literal na nagwasak ng maraming puno sa parke. Sa pagsubok na ipatupad ang ikaapat na pagkakasunod-sunod ng palo, sinubukan niyang labanan si Ryujong gamit ang isang tiyak na huling palo. Ngunit sa pagkabigla ni Dehan, ang kanyang kalaban ay wala sa kanyang paningin. Ang Silent Tiger Fist ay talagang isang atake na nangangailangan ng isang kinakailangang elemento upang maisakatuparan ito. At ipinapakita ni Ryujong ang elementong ito ng kumpletong katahimikan, itinatago ang kanyang presensya tulad ng isang tahimik na mandaragit na handang sirain ang kanyang biktima mula sa kanyang blind spot. Pinapuna niya ang hindi epektibong paghawak ni Dehan sa qigong, at ipinapakita na siya. Maaaring nagtapos kay Dehan sa isang iglap. Ang unang sunod-sunod mula kay Ryujong ay sapat na para itulak si Dehan ng napakalayo na ang lupa ay pumutok bilang tugon sa presyon. Malinaw sa araw na yun na magkaiba ang kanilang kakayahan. Ipinahayag ni Ryujong na hindi pa niya ginamit ang buong pagkakasunod-sunod ng atake. Sa susunod na eksena, nagulat si Dulos na nakakakuha sila ng pribadong sasakyan imbes na bus sa kanilang pagbalik. Wala ni Katie ting na ideya ang babae sa kanyang na-miss. Kinabukasan, pinagsasampal ng batang lalaki si Dehan para siya ay magising. Nasa bahay na sila ng mga kapatid, ngunit parang walang si Mingok. Hindi naaalala ni Dehan na nawalan siya ng malay, ng impormasyon, ngunit bilang isang marangal na tao, handa siyang tuparin ang kanyang pangako na ipahayag ang anumang nais na impormasyon. Ipinaliwanag ni Ryujong na nakumpirma na niya ang ilang mga katotohanan sa kanyang sarili. Ang una ay ang katawan ni Dehan ay likas na walang qigong. Ito ang nagbigay sa kanya ng pagdududa kung paano ang isang tao tulad niya ay makakapagpakita ng mga kapangyarihan nito, hanggang sa makatagpo siya ng kaunting bagay sa kanilang bahay. Ito ay isang grupo ng mga tableta. Ang kanilang mga hugis ay iba sa mga ginamit noong nakaraan, ngunit ang kanilang aplikasyon ay pareho. Ang layunin nito ay itanim ang qigong sa loob ng katawan ng isang tao, na nagpapakita kung bakit ang parehong mga kapatid na Park ay may ganitong mga kapangyarihan. Nauunawaan ni Ryujong na wala sa kanila ang nakakaalam tungkol sa pinakamahalagang bahagi ng tableta. Naapektuhan si Dehan mula sa bagong impormasyon na ito at humihingi ng impormasyon sa simpleng salita. Sa madaling salita, ginulat siya ng aming batang bida sa pagsasabi na pareho silang maaring mamatay sa ganitong kalagayan.
Ayaw ni Dehan na maniwala sa ganitong mga nakakatawang salita at nagsisimula siyang sumigaw sa takot at galit. Hindi niya naiintindihan ang intensyon ni Ryujong, hanggang sa ang lalaki mismo ay nagbibigay sa kanya ng konkretong payo. Kung tunay niyang pinapahalagahan ang kanyang nakababatang kapatid, kailangan niyang umiwas sa mga taong tuwoli. Bigla silang pareho ay nakaramdam ng matinding pressure mula sa pintuan. Ito ay pakiramdam na hindi katulad ng iba, na nagdudulot kay Dehan na umatras sa takot. Ang mga mamamahayag ay nasa labas na, naghihintay sa pila para sa panayam sa sikat na tao, ang pagdating ni Yoo Yeonwoo. Naengganyo si Yeonwoo na makita si An-hai. Binubati siya nito ng maganda habang siya naman ay komentaryo tungkol sa ayos nito. Biglang huminto ang mundo nang mahuli sila ng budget DO sa isang hadlang. Hinawakan siya nito sa leeg, nagtatanong kung paano siya nakaligtas. Si An-hai ay nasa isang mahirap na sitwasyon, habang inuutusan ni Yeonwoo na alisin ang kanyang blazer. Talagang nagulat si An-hai na napansin ni Yeonwoo ang kanyang kondisyon sa pagpapagaling. Kahit na inalis na niya ang enerhiya ni Ryujong mula sa kanyang katawan, tumitingin si Yeonwoo sa kanya ng maingat habang iniisip niya kung paano ito posible. Makita siyang napaka-transparent. Nang isipin na siya'y nagdusa na ng labis, nagpasya siyang tulungan siya. Sa halip na dagdagan ang impeksyon, tunay na pinapagaling siya gamit ang sarili niyang enerhiya. Pagkatapos, sinubukan niyang makuha ang kanyang tiwala sa pagsasabing wala siyang balak na iwanan siya, pero talagang nagulat siya sa nakasisindak na ekspresyon sa kanyang mukha. Oh, well, kasi kasalukuyan siyang nakararanas ng napakalubhang sakit na humihirap sa kanyang katawan habang si Yeonwoo ay may mapanlinlang na ngiti. Hindi alam ng mga reporter kung saan nawawala ang modelo dahil sa hadlang na kanyang ginawa, at pareho silang umalis sa eksena. Sa susunod na eksena, nakikita natin si Dehan na iniisip ang mga salitang iniwan sa kanya. Ang kanyang kondisyon ay magdadala sa kanya sa kamatayan, na nagpapaliwanag sa dahilan kung bakit siya ganito ang pakiramdam. Nagtataka siya kung sadyang itinago ng organisasyong kanyang kinakaharap ang detalyeng ito. Si Dehan ay nag-aalinlangan din kung dapat ba niyang pagkatiwalaan si Ryujong. Bumalik si Min-guk mula sa paaralan at sinalubong siya ng kanyang nakatatandang kapatid, na patuloy na sumusubok na gawin ang lahat para sa kapakanan ng kanyang nakababatang kapatid. Habang nagmumumog si Min-guk, nakakatawang sinabi niya sa kanyang kapatid na huwag siyang tingnan na parang pervert. Nagulat na sinabi ni Dehan sa kanya na hindi na nila gagamitin ang mga table tasks, dahil nagsuspinde ang kumpanya ng mga gamot at nililimitahan lamang ito para sa mga kasapi ng organisasyon sa ngayon. Mukhang nakababahala ito kay Min-guk, na nais sanang gamitin ang kanilang kapangyarihan para sa isang mahalagang pagsusuri. Gayunpaman, hindi na kayang tumanggap ni Dehan ng higit pang mga bulag na panganib. Bigla na lang, nagsimulang dumyugo si Min-guk mula sa kanyang ilong, na nagbabadya ng isang nakakatakot na pagkawala bilang resulta ng mga pil. Nag-aalala si Dehan at talagang nagagalit sa kanya dahil sa hindi pag-aalaga sa kanyang kalusugan. Hindi siya maintindihan ni Min-guk ngayon at nagtataka kung ano ang dahilan kung bakit siya nagagalit. Sa katunayan, madalas nakakaranas ng pagdudugo ng ilong ang mga estudyante paminsan-minsan. Ang eksena ay lumipat sa boss ng organisasyong CK Shields, who ay kumakain ng hapunan at tinatangkilik ang kanilang bagong hitsura sa pinakabagong produkto. Ang formula na ito ay mas malakas kaysa sa huli, na nagbibigay ng mas magandang resulta. Para sa wastong pagsubok, mayroon silang mga mataas na kasanayang tauhan sa paligid. At sa kabila nito, ang mga skilled personnel na iyon ay ganap na nawasak ng isang tao sa life support. Ito ang kapangyarihan ng mga Qigong pills. At dahil dito, ang halaga ng kanilang kumpanya ay tiyak na tataas pa, kasama ang mas maraming pangako mula sa kanilang produkto. Gayun din, ang taong ito ay si Cha Ji-Yunil, ang direktor ng kumpanya. Kasama rin sa pulong na ito si Daehyun, at siya ay nagulat sa mga resulta. Ang katawan ng direktor ay tila unti-unting bumabawi, at ang kanilang mga benta ay patuloy na. Makikita ang tuloy-tuloy na pagtaas. Gusto ng mga nagbebenta ng mas marami pang mga pil na ito dahil ang pagbabago ay agad na nararamdaman sa isang dosis. Ito ay uri ng produkto na magiging tanyag sa larangan ng medisina, at tinatawag nila itong vitamin injection sa ngayon. Ang mga bagay ay nagpapatuloy ayon sa plano. Ang boss ng organisasyon ay tumatawag kay Dehan para makakuha ng ulat tungkol sa lalaki na inatasan siyang targetin.
Naghihirap si Dehan at naaalala lamang ang kanyang pagkatalo sa laban na yun, at nanahimik. Pero dahil hindi niya maamin yun para iligtas ang kanyang buhay, sinasabi ni Dehan na inasikaso niya ang lalaki sa pribado. Sa kahit paano ay bibili ito ng ilang oras para sa kanya. Sinabi ng boss na bumalik siya sa kanyang posisyon, nang magbago ang eksena sa kanyang nakababatang kapatid. Nagsisimula ng may inis si Mingok sa pag-follow sa kanya ni Ryujan buong araw. Pero ang ating bata ay medyo matalino at itinuturing itong simpleng pagkakataon at wala ng iba. Sa totoo lang, pinapanatili niyang nakatutok si Mingok pero sa mga nakaraang panahon ay wala siyang napansing bakas ng chi. Nakatutok si Ryujan sa labas nang makita niyang binubugbog ni Jinyul si Junho ulit. Pinarurusahan niya ang maliit na bata para sa ginawa niya kay Ryujan. Si Junho ay itinapon sa lupa at pinapaalalahanan sa realidad na palaging bahagi siya nito. Nakatitig ang kanyang mga kaibigan sa kanilang boss na sinisipa si Junho sa lupa. Hanggang sa dumating si Dul at huminto sa kanila, shitless dahil akala nila talagang si Ryujan yun. Paglingon upang masilayan siya, lumapit si Jinyul sa kanya, handang sapakin siya sa mukha. At well, iyon ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay niya, dahil nagdulot ito kay Ryujan na dumaan at pigilan siya. Ang tao ay sobrang takot sa ating batang lalaki na umalis siya nang hindi lumilingon. Sinabi ni Ryujan kay Dul na masyado siyang pabigla-bigla kanina, at hindi rin niya maintindihan kung bakit siya patuloy na biktima ng malas at mapanganib na mga bagay. Gayun din, napapansin niyang nagbabago ang kanyang mga prioridad matapos madiskubre ang mga gamot. Mas mahalagang bagay ang mas unahin ngayon, kaya hindi na siya makakapagpansin sa kanya o magbantay. Bilang dati, pero natatakot din si Ryujan sa posibilidad na may masamang mangyari sa kanyang pagkawala. Kaya naman pinakanananais niyang makasama ang kanyang mga dating kasamahan, na maaasahan niya sa kanyang buhay. Nagbigay ng babala si Dul kay Junho na maging maingat mula ngayon, dahil si Jinyul at ang kanyang mga tauhan ay hahabol sa anumang pagkakataon para sa kanyang pagyurak. Habang umaalis sila, nakarating si Ryujan sa isang kaisipan. Baka madiskaril niya si Jinyul magpakailanman, na magdudulot sa kanya ng pagkasira na hindi na maibabalik. At dahil dito, iniutos niya kay Junho na bugbugin si Jinyul ng mag-isa, na parang sinasabi na pumunta at bugbugin si Superman. Si Ryujan ay nakatayo ng matatag sa kanyang posisyon at naniniwala na ito ang tamang daan. At dahil wala siyang mga kasama sa panahon na ito, handa siyang ibahagi ang kanyang kapangyarihan sa taong pinagkakatiwalaan niya upang makagawa ng bago.